Ngayon, dalawang malaking pamilya. Ang pamilya Fu at pamilya Shen ay nag-anunsyo ng kasal. Ang kasalang ito ay muling bubuo sa buong komersyal na tanawin ng Dragon Country. Ginoong Fu. Ang dalawang royal na asul na batong pang-alahas na singsing. Isang pares lamang sa buong mundo. Ang halaga ng auction ay lumampas na sa 8 digit para mag-propose kay Ms. Shen. Napakalaki ng halaga nito. Si Muxi bilang fiance ng Fu Group ay karapat-dapat sa mundo. Pinakamahalagang bagay. Ano ang halaga ng isang singsing? Oh, tama nga. Yung inutusan kitang ihanda. Nakaayos na ba? Ginoong Fu. Ayon sa inyong utos, 20% ng Fu Group. Kasunduan sa pagpapasa ng pag-aari. Handa na ito. Naghihintay na lang kami sa inyo. Ikaw mismo ang magbibigay kay Ginoong Shen. Sa kasalukuyan, ang Shen Corporation. Kulang sa kapital na garantiya mula kay Fu. Pagkatapos ng engagement, magpaplano ako. Ibigay kay Muxi. Ito ang sorpresa ko para sa kanya. Ginoong Fu. Talagang swerte si Jan Shen na makakasama kayo. Swerte talaga niya. Sige na. Engagement party. Huwag na huwag magkaroon ng anumang problema. Tumingin ka ulit. Si Ginoong Fu. Siguradong magugustuhan ito ni Muxi. Muxi. Yun Shen. Hindi ito ang nakita mo. Hindi ito ang nakita ko. Shen Muxi. Akala mo ba bulag ako? Yun Shen. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Sobra na. Shen Muxi. Gumawa ka ng ganitong kahiyahiya. Ano pang dahilan ang gusto mong ipanganak? Huwag mong sisihin ako kung hindi kita naabisuhan. Lahat ng mga makapangyarihan sa Jiang Province ay nakatingin sa kasal na ito ngayong gabi. Kailangan mong sundin ang kasunduan at ipagpatuloy ang seremonya. Oh, ang pamilya Shen ay tatanggalin mula sa Jiang Province. Mula ngayon. Hindi si Yun Shen. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kapatid na Yun Shen, bigyan mo si Ate Muxi ng isang pagkakataon. Ako, kami. Tama. At ikaw. Mas mabuting umalis ka agad. Kung hindi, wala akong pakialam na mawala ka mula sa Jiang Province. Magpakailanman. Yun Shen, sinasabi ko sa iyo. Natatapusin ko ang kasunduan. Ngunit huwag mong pahirapan si Ayan. Salamat sa pagdalo ng lahat ng bisita. Tayo'y magbigay ng pinakamainit na palakpakan para sa ating bida sa araw na ito. Ayan Gil, Shen Muxi. Sa sandaling ito, dala-dala ang lahat ng pagbati ng mga tao. Fu Yunshen at Yangi, Shen Muxi, ay narito na sa ating harapan. Pakiusap kayong dalawa. Tumayo ng magkatapat. Palitan ang mga singsing. Tandaan, tandaan, maraming estilo. Fu Yunshen. Ang mahal ko ay si Ayan. Kahit nasirain mo ang buong pamilya Shen, hindi ako kailanman mag-aasawa sa isang lalaking nanliligaw sa pamamagitan ng puwersa. Ano ang sinabi mo? Ayan. Pakakasalan mo ako. Ayan. Ito, anong nangyayari? Bakit biglang nagbago ng isip tungkol sa kasal? Hindi ba sabi nila na ang pamilya Fu at pamilya Shen ay magpapakasal? Miss Shen, pwede mo bang ipaliwanag? Bakit bigla kang nagsisi sa kasal? Miss Shen. Yun Shen. Tungkol dito, nais kong bigyan mo kami ng isang makatwirang paliwanag. Anak, noong mga panahong iyon, pinilit mong pakasalan si Shen Muxi. Ngayon, nangyari ang ganitong bagay. Ikaw. Tara na. At Muxi. Handa akong pakasalan ka. Ginoong Fu, ano bang nangyayari dito?
Maaari mo bang ipaliwanag sa amin? Sabihin mo ang tungkol sa Zhengji. Ipaliwanag mo. Ipaliwanag ang Zheng Chonzeng. Ipaliwanag mo. Ako. Ako na ang magpapaliwanag ng malinaw sa lahat. Ang mahal ko. Lagi siyang si Ayen. At hindi isang lalaking kontrolado ang buhay ko lang. Ginoong Fiu, talaga bang ganito ang trato ninyo? Kay Miss Shen. Dahil tinulungan niya ako. Kaya utang namin sa pamilya Shen. May utang ako kay Shen Muxi. Nagtrabaho ako ng masigasig sa loob ng maraming taon. Dapat ko na itong bayaran, di ba? Ano bang nangyayari? Bilisan mo, bilisan mo. At Mixi. Babalikan kita sa hinaharap. Hindi kita bibigyan. Shen Mixi. Dahil ikaw ang unang nagtaksil. Huwag mo na akong sisihin kung gagawin kitang wala ng habag. Dumarating na. Siya yun. Ilang pera lang ba ang ikakahiya? Kahit may tunay na pagmamahal, pilit pa rin magpapakasal. Walang hiya na lalaki. Karapat dapat kang iwan. Magaling ang Miss Shen. Dapat mong malaman. Itong, matangkad na gwapo. Ang tawag dyan ay karma. Ginoo Feng. Hindi maganda ang nangyari. Bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Ng 30%. Hindi nasisiyahan ang mga direktor. Ipaalam sa Departamento ng Legal. Agad na simulan ang pinakamataas na antas ng mga tuntunin sa pagbawi. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Shen. Ginoong Fiu, hindi ka ba maglalabas ng pahayag para ipaliwanag ito? Ngayon, lahat sa internet ay nagagalit sa iyo. Ano bang dapat ipaliwanag? Walang dahilan para makipag-ugnayan pa sa babaeng iyon na hindi mapagkakatiwalaan. Ginoong Fiu, pupunta na ako para ipaalam. 30 milyon. Ang Ginoo na ito ay nag-alok ng 30 milyon. Unang alok na 30 milyon. Ako na ang mag-aalay. 31 milyon. Paumanhin, Ginoong Shen. Ang grupo ni Shen ay malapit ng mabankrupt. Kailangan naming suriin ang iyong mga ari-arian. Ako. 100 milyon. 100 milyon. Nag-alok si Ginoong Fu ng 100 milyon. May mas mataas pa bang alok? 100 milyon ikalawang beses. 1 bilyon. Napagbentahan. Nabaliw ba si Ginoo Fiu? Handang maglabas ng 1 bilyon para bilhin ang ancestral na bahay ng Shen. Nga, ang lumang bahay na ito ay hindi higit sa 40 milyon. Si Fiu Yunshen nga ba? Anong gusto mong gawin? Ginoong Fiu. Sa lalong madaling panahon, ibibigay namin ang patunay ng pagmamay-ari. Sa iyo. Diretso na lang ibalik ang ancestral house. Kay Miss Shen. Ibigay. Ibigay mo sa akin. Bakit mo ako binibigyan? Dahil gusto kitang pakasalan. Para tulungan ang Shen na malampasan ang pagsubok. Inilatag ko ang lahat ng mga mapagkukunan na maaari kong makuha. Gising ka na. Muxi. Fu Yunshen. Huwag ka nang uminom ng ganyan mula ngayon. Masakit sa akin yan. Susunod, hayaan ninyong ipakilala ko sa lahat ang ating layunin at plano. At ang hinaharap na pag-unlad, mga hadlang sa pagpasok sa target na merkado. Berde na industriya. Shen. Mula sa nalulumbay na, maliit na kumpanya. Naging nangungunang multinasyonal na kumpanya. Ngunit ang aming relasyon ay nagsimulang masira. Fu Yunshen. Noong una, umalis ka at nalasing. Maaari kong hindi sabihin ito sa'yo. Pero matagal na tayong magkasama. Bakit ganyan ka pa rin? Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Muxi. At yung tinatawag na Linyansi. Mahirap na estudyante. Saktong dumating ito sa oras na ito. Sinimulan niyang ilipat ang kanyang pagmamahal. Mula sa nakaraan patungo sa akin. Papunta sa batang ito. Ginoong Fiu. At Muxi. Kung wala ang inyong tulong, hindi ko kayang matapos ang pag-aaral ng ganito kadali. Salamat sa inyo. Walang anuman. Tara. Ipakikita ko sa iyo ang kumpanya.
Muxi, may sakit ang nanay ko at na-ospital. Tara, tingnan natin siya. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? May sakit ang tiyahin. Sa susunod na lang, sabi ni Ayan na sprain ang paa niya. Kailangan kong pumunta sa ospital para alagaan siya. Huminto ka. Susunod. Shen Mixi, paano mo nasabi yan? Ayaw kong pag-usapan ang kasunduan sa kasal. Sana'y mag-ingat ka sa iyong mga salita. Fu Yanshen. Ano na naman ang nangyayari sa'yo? Huwag mo nang palakihin ang bagay na to, okay? Palagi kong itinuturing si Ayan na kapatid na lalaki. Alam mo naman ang sitwasyon sa pamilya niya. Hindi mo naman ito hindi alam. Ano namang masama kung tutulungan ko siya? Si Lin Yanzi ay isang adulto na. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Iba iyon. Palagi akong itinuturing ni Ayan na ate. Paano ko siya hindi alagaan? At saka, kailan ka naging ganyan ka walang puso? Walang puso ako. Naiwan lang niya ang paa niya. Samantalang ang nanay ko ay may sakit at nasa ospital. Shen Mixi, ano ba talaga ang iniisip mo? Gusto mo bang makipagpondo sa akin? Pondo? Pondo na naman. Sa tingin mo ba ay mayroon lamang ang ating kasal? Ngayon, isa kang negosyanteng amoy tanso. Mas simple si Ayan kumpara sa iyo. Sobrang simple niya. Anong sinasabi mo? Fu Yunshen, sabihin ko sa iyo. Basta't kailangan ni Ayan. Ano man ang mangyari, tutulungan ko siya. Pumunta ka muna sa ospital para alagaan ang nanay mo. Pagkatapos, pupunta ako roon. Akala ko ay magbabago siya pagkatapos ng engagement. Pero, hindi ko inasahan na hindi na kami makakabalik sa nakaraan. May kailangan nabawiin ang kasunduan. Fu Yanshen, pirmahan mo ang kasunduang ito. Magandang paghihiwalay para sa isa't isa. Mag-iwan ng kaunting dignidad. Dignidad. Karapat-dapat ka bang magsalita ng ganyan? Kahapon sa kasalan. Pinalo mo kami sa harap ng lahat, nang harapin ang pamilya ng Fu. Bakit hindi mo isipin ang dignidad? Alam mo ba kung ano ang nasira mo? Hindi lang isang kasalan sa pag-aasawa, kundi pati na rin ang hinaharap ng pamilya mo. Anong kasalan sa pag-aasawa? Fu Yanshen. Sa mga mata mo, ang pag-ibig natin, isa lang itong transaksyon. Yung engkwentro ng kasal ay isa lang na paraan mo para palawakin ang iyong negosyo. Wala nang iba. At saka, bakit mo akalaing ang kasalukuyang Shen Group, kailangan ko pa ng tulong mo? Akala ko ay ganyan ka palagi. Ginoong Fu, huwag mong sisihin si At Muxi. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sisiin mo ako. Hindi ko na kontrolado ang aking damdamin. Tumahimik ka. May bahagi ka rin dito sa usapan. Fu Yunshen, tama na yan. Anong klaseng pananakot yan sa iyan? Ayos lang si Muxi G. Sa kabila nito, tumulong si Pangulong Fu sa akin noon. Lahat ng ito, utang ko sa kanya. Akala mo rin ba na tinulungan mo ako? Maari akong kontrolin sa buong buhay ko. Sinasabi ko sa'yo, bawat araw na kasama kita ay napakaabalang. Sinasadya mong tulungan ang pamilya Shen, hindi ba't para lang palakasin ang iyong imperyong pangkalakalan, kaya pala sa puso mo. Simula nang kuhanin ko ang bahay na iyon, lahat ng ginawa ko ay para gamitin ka. Shen Mixi, may pakialam ka ba? Huling tanong ko na ito sa'yo. Ikaw, nagmahal ka ba? Nasiyahan ka na ba? Gusto mong itanong ang ganitong kailangang sagot bago tumigil. Walang problema, umupo ka lang. At Muxi, huwag kang magalit. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng magalit sa panahong ito. Ikaw, ano ang sinabi mo? Tama iyon. Buntis ako ng anak ni Ayan. Ito ang patunay ng ating pag-ibig. Muxi, anong nangyari? Naka-engage na tayo. Ba't ganon? Ayoko namang maging basta-basta. Hintayin nating ikasal tayo. Hintayin nating ikasal tayo. Saka tayo titira ng magkasama, okay? Kaya pala, ang tingin ko sa'yo ay kayamanan. Matagal nang lumampas sa hangganan. Fu Yanshen, ngayon dapat ay nasisiyahan ka na, di ba? Pirmahan mo na ang kasunduan. Ginoong Fu,
Nakikita mo rin, kailangan ni Ate Moxie ng katahimikan ngayon. Huwag siyang maabala ng mga taong walang kinalaman. Nakapirma na ang kontratang ito. Mabuti ito para sa lahat. Lin Yanzai. Naaalala ko sa mga nakaraang taon. Nakatanggap ka ng suporta mula sa Few Group. Hindi bababa sa 200,000, di ba? Salamat kay Ate Moxie at sa pangangalaga ni Ginoong Few. Dito. Salamat din sa tulong ni Ginoong Few. Huwag kang magmadali sa pasasalamat sa ating kontrata sa pondo. Mukhang malinaw na nakasaad. Ang pera mula sa Few Group ay para lamang sa pag-aaral at pangunahing pangangailangan. Ngunit ayon sa pagkakaalam ko sa iyo, ang pera mo, hindi naman ganyan ang gamit, di ba? Fu Yanshen, anong ibig mong sabihin? Ayon sa nilalaman ng kontrata, hindi wastong ginamit ni Lin Yanxi ang perang pinunduhan ng Few Group. Kailangan mong magbayad ng 10 beses na multa. Iyon ay ang pinakamababa. Magsisimula sa 2 milyong. Ginoong Few. Hindi mo maaring gawin yan. Wala akong ganitong kalaking pera. Ayan. Bakit mo siya pinapakiusapan? Huwag kang mag-alala sa perang ito. Tutulungan kitang bayaran ito. Salamat sa iyo, Ate Moxie. Ngayon ay kontento na. Maaari na bang pumirma ng kasunduan? Ayos na. Mula ngayon. Ang pamilya Fu at pamilya Shen. Ikaw at ako. Tapos na. Mas mabuti na ganito. Ginoong Few, salamat sa tulong mo sa mga nakaraang taon. Ako at si Moxie Jai. Aalagaan namin ng maayos ang bata. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa mga kaibigan na nag-aalala. Sa bagay na ito, taos pusong humihingi ako ng paumanhin. 5 taon na. Patuloy kong binabayaran ang sakit na ito. Sa bawat sandali, lagi kong tinitingnan ang mukha ni Fu. Tanging si Ayan lang ang nakakaalam. Talagang gusto ko. Ginoong Shen, pero ayon sa aking kaalaman, si Fu Yanshen ay nasa Shen Group, nang ito ay umunlad, at nagbigay ng malaking pagsisikap. Ito, aminado ako. Si Fu Yanshen ay isang mahusay na negosyante. Ang Shen ay hindi makararating sa araw na ito, kung wala ang kanyang tulong. Ngunit, palagi siyang may kontrol sa akin. Nararamdaman ko na. Parang isa akong walang isip na, manikang may sinulid. Sa bawat sandali, lahat ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang anino. Talagang hindi ko kayang panoorin. Na nakikita siyang palaging ganito ang nararamdaman. Pasensya na, Ginoo Fu. Pakiusap, maawa kayo. Palayain niyo kami. Diyos ko, ang mayamang anak na babae. Naging ganito pa ang buhay niya. Ito ay talagang parang isang inaalagaang canary. Ang ganitong mga lalaki na mayabang, dapat mapunta sa impyerno. Sa impyerno. Sa impyerno, sa impyerno. Sa impyerno, sa impyerno. Mula ngayon, gagawin ko ito sa aking paraan. Muling itatayo ang kumpanya. Alam ko na ang daang ito ay puno ng pagsubok. Ngunit kasama si Yansai at ang ating mga anak. Sapat na iyon. Liwanag at anino. Pakiramdam ko. Parang isang walang isipan. Manika na may mga sinulid. Sa bawat sandali, Ginoo Fu. Si Shen Moxie at ang iba pa ay gustong gamitin ang aming pamilya Fu bilang hakbang sa kanilang plano. Ang aming telepono ay pinasabog ng media. Ngayon, maraming kasosyo ang humihiling na makipag-terminate sa ganitong sitwasyon. Kailangang managot ang lalaki at babae para sa kanilang mga ginawa. Ginoong Fu, talagang wala bang pagkakataon para maibalik ito? Hindi na maibabalik ang natapon na tubig. Ipagbigay alam sa legal department. Pagkatapos ng 5 minuto, lahat ay magtipon sa conference room. Gusto kong ipahiya sila. Sa loob ng 30 minuto, sa lahat ng plataporma ng media, inilathala ang 3 dokumentong ito. Ito ay si Fu Zong. Ang paglabas ng pahayag ng abogado. Ipinalabas si Shen Moxie na lumabag sa kasunduan sa komersyal na kooperasyon. Malicious na pinsala sa reputasyon ng pamilya Fu. Agad na freeze ang lahat ng karapatan sa pag-aari ni Shen. Ito ay si Fu, Ginoo. Pangalawa,
Ito ang mga pinansyal na daloy ng Shen sa nakalipas na isang taon. Unang tingnan mo muna. Si Shen Muxi ay nagamit ang pondo ng kumpanya ng hanggang 280 milyon. Kabilang dito, 160 milyon ay napunta kay Lin Yanxi sa isang shell company na nakapangalan sa kanya. Kabuang halaga. Sa nakaraang quarter, siya ay nanindigan na mag-invest. Proyekto ng mga luho. Sa loob ng 3 buwan, nalugi ng 920 milyong yuan. At ang proyekto, tama, ay isang malayong kamag-anak ni Lin Yanxi. Kaya hindi nakapagtataka na ng inspeksyon ng audit. Nakita nila ang maraming anomalya sa daloy ng pera. Makipag-ugnayan sa lahat ng kasosyo na media. Ipakita ang financial report na ito. Sa lahat, si Ginoong Fiu agad na baguhin ang estratehikong balangkas ng kumpanya. Si Ginoong Fiu, pang-4. Siya sa atin ang lahat, hindi pang karaniwang daloy ng pondo. Ika-5, ayusin muli ang buwis ng kumpanya. Sa wakas, ibigay ang kasunduan sa pakikipagtulungan na ito. Ipalabas ito mula sa unang pondo na 300 milyon na ibinigay sa Shen. 5 taon na ang nakalipas. Sa bawat quarter, ng suporta sa operasyon. Sa 5 taon na ito ng pamilya Fiu, nag-invest kami sa Shen family. Higit sa 1 digit na halaga. Pinapakita ko sa buong mundo kung sino talaga sila, na walang utang na loob. Magiging epektibo na ito. At Muxi, ikaw pa rin ang magaling. Ang gaan lang. Gagawin nating masama si Fiu. Pagkatapos ng ilang panahon, maaari na nating bilhin ang Fiu Shai. Ano bang nagmamadali? Si Fiu Yunshen ngayon ay parang isang aso na nawala ng tahanan. Sinasabihan siya ng lahat sa internet. Malapit nang mabankrupt ang Fiu Corporation. Isang usaping oras na lang. Pagkalipas ng ilang panahon, kukunin ko na ang buong Fiu Corporation. Lahat ay ibibigay ko sa'yo. Pasensya na, Ginoo Shen, Ginoo Lin. Hindi ko sinasadyang mangyari to. Nagmamadali, parang anong klaseng tao. Ganyan lang ako lagi. Ganito ko kayo tinuturuan magtrabaho. Ginoo Shen, hindi ba? May malaking problema na talaga. Pangkat ng Fiu. Katatapos lang biglang lumabas sa opisyal na Weibo. At sa iba't ibang mga platapormang pinansyal. Ang ilan sa mga ebidensya. Sinasabi nila, na habang kayo ay nakikipagtulungan sa Fiu. Nagnakaw kayo ng mga ari-arian. Ano? Ano bang pinagsasabi niya? Hindi lang iyan. Dahil sa ebidensyang inilabas ng pamilya Fiu, ang halaga ng saham ng pamilya Shen ay bumagsak ng 15% sa loob lamang ng kalahating oras mula nang magbukas. Ang mga mamumuhunan ay nasa ibaba ngayon at nag-aaway para sa kompensasyon. Maraming mga kasosyo ang nagpadala ng liham na nagsasabing nais nilang itigil ang pakikipagtulungan. Hindi ito possible. At Muxi. Shen Muxi, lumabas ka dito. Bayaran mo ang aming mga pagkalugi. Bumagsak na agad ng ganito sa pagbubukas. Kailangan magbayad ng Shen Group. Nawawala ng pera, nawawala ng pera. Fiu Yunshen. Siya ang may kasalanan. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Wala ka nang pakialam dito. Lumabas ka na. Ano bang nagawa kong mali sa kanya? Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Ano bang mali ang nagawa ko? At Muxi, huwag kang magalit. Kailangan mong isipin ang ating anak. Hindi maganda kung ma-stress ka. Ginagawa ni Fiu Yunshen ito. Walang iba kundi ang gustong gamitin ang pressure ng publiko para mapilitan kang mapilit na mawala ng pag-asa. Pagkatapos ay bumalik sa kanya para makipag-ayos. Makipag-ayos? Nangangarap lang siya. Habang mas ginugusto niya akong pilitin, mas ayaw kong magpaubaya. Gawin niya yan. Mas lalo lang akong magsasawa sa kanya. At Muxi, ano na ang gagawin natin ngayon? Di ba hindi naman siya si Fiu Yunshen na sobrang lakas? Hindi ba gusto niyang mapaatras ako sa kanya? Gusto ko siyang harapin ng harapan. Bigyan mo ako ng paliwanag. Gusto kong malaman niya. Ako si Shen Muxi. Hindi ako isang malambot na prunong madaling pisilin. Yan. Tara na. Shen Muxi, huwag kang tumakas. Ibalik ang aming pawis at dugo. Bumili kami ng mga stock ng Shen. Ngayon, bumagsak na ng ganito kalaki ang stock. Kailangan mong bayaran ang aming mga pagkalugi. Tama. Nakaulat na ang grupo ng Fiu. Na inilipat mo ang pondo ng kumpanya para sa iyong kabit, na ginugugol ang aming pinaghirapang pera. Biro-biro lang. Kailangan ng Shen Group ng paliwanag. Kung hindi, dadalhin namin kayo sa korte. Paliwanag, paliwanag. Ano ang gusto nyo? Bumalik ng pera, bumalik ng pera.
Bumalik ng pera. Ayan, Gil. Shen Mixi. Kami ay mga manggagawa ng investigasyon. Ikaw ay inakusahan ng pagnanakaw ng malaking pondo ng Shen Group at paglilipat ng mga ari-arian sa mga shell company. Malubhang nilalabag nito ang mga kaugnay na regulasyon ng merkado ng securities. Mangyaring makipagtulungan ka agad sa amin. Isagawa ang komprehensibong pagsusuri. Wala akong ginawa. Ito ay paninirang puri. Lahat ng ito ay paninirang puri ni Fu Yunshen. Ayan, Gil. Shen, ayon sa grupong Fu, na inilabas na impormasyon, mayroon kayong malaking paglabag na hinala. Tungkol sa kung ito ay paninirang puri. Mag-imbestiga kami sa inyong kumpanya. Kami ay magsasagawa ng investigasyon. Kayo po, kalmado lang. Siguradong mayroong pagkakaintindihan dito. Sisiguraduhin naming malilinawan ito. Tiyak na magbibigay kami ng satisfying na paliwanag. Hindi namin kayo pababayaan. Magtiwala kayo sa amin. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Aaminin kong may mga pagkukulang sa pamamahala ng pondo. May mga pagkukulang ang kumpanya. Ngunit tiyak na hindi ito sinadyang gamitin. Gumagawa ako ng garantiya sa ngalan ng Shen. Sa loob ng 3 araw, tiyak na magbibigay ako sa lahat ng solusyon upang maibalik ang lahat ng nawalang katarungan sa lahat. At sana'y bigyan ninyo ako ng pagkakataon na maipakita ang aking sarili. Bigyan ka namin ng huling pagkakataon. Pag hindi ka nagsalita sa loob ng 3 araw, diretso na kaming maghahain ng kaso sa korte. Tama ka, aalis na tayo. Nais ni Miss Shen na tuparin mo ang iyong salita. Aktibong makipagtulungan sa investigasyon. Huwag subukang magtago o sirain ang ebidensya. Kung hindi, ang kapalit ay ang sariling panganib. Fu Yunshen. Hindi mo ba gustong maglaro? Sasamahan kita hanggang sa dulo. Assistant Lee, kumusta na ang usapin tungkol sa Shen Group? Kumusta na ang pag-aasikaso? Report kay Ginoo Fu. Ang aming koponan sa legal at ang koponan sa EUC ay nagsimula ng kumilos at nagsasagawa na kami ng investigasyon tungkol kina Shen Muxi at Lin Yanxi at mas detalyadong impormasyon. Ginoong Shen, hindi ka pwedeng pumasok. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na i-announce ang mga dokumentong iyon sa media? Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Ngayon din. Kayo ang nagsabi. Sino ang nagpasok sa inyo dito? May tao. Sabi ko ba o hindi? Huwag silang papasukin. Sa gusali ng pamilya Fu. Hindi mo ba narinig? Pinigilan ko si Ginoong Fu. Ngunit hindi ko siya mapigilan. Hindi ko mapigilan. Ginoong Fu. Sabi ni Genji, Shen, na siya ay asawa ng chairman ng grupo ng Fu. Wala tayong karapatang pigilan siya. Tayo. Lumabas kayo. Pakiusap, umalis kayo dito. Hindi ko kayo tinatanggap dito. Umalis? Bakit ako aalis? Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Paliwanag para sa iyo. Ginoong Fu. Masyado namang hindi tama ang ginawa mo. Ilang salita mo lang. Alam mo ba kung gaano kalaking pinsala ang naidulot nito sa Shen? Alam mo ba kung gaano kalaking pinsala ang naidulot nito sa Shen? At Muxi ay labis na pinagtatalunan dahil dito. Lahat ng ito. Hindi ba't nararapat lamang sa inyo? Ano ang sinasabi mo? Inuutusan kita. Agad na linawin ito sa media. Ang mga impormasyon na ipinahayag mo dati ay peke. At humingi ka ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Shen Mixi. Ang pahayag na inilabas ko. At pagkatapos ay pupunta ako. Sinasabi mong peke ang mga balita na inilabas ko. Akala mo ba katulad ko kayo? Bodong-bodong. At saka, hindi ko kailangan ang iyong kapatawaran. Ginoong Fu. Wala nang pag-ibig si Muxi sa iyo. Bakit mo pa kailangan? Ganito siyang pinipilit niya. Sa usapin ng damdamin, hindi pwedeng pilitin. Pinipilit ko siya. Lin Yanzai, sobra ka namang mataas ang tingin sa sarili mo. Mas minamaliit mo pa ako, Fu Yunshen. Ako si Fu Yunshen tungkol sa mga lumang sapatos na sinuot ng iba. Wala akong interes. Fu Yunshen, ano sa tingin mo ako? Magsitakas na kayo agad. May gusto ba kayong pag-usapan? Maaari niyong kontakin ang aking legal na koponan. Ang dami mong ginagawang abala. Gusto mo lang akong pahanap, di ba? Nandito na ako. Bakit ayaw mo pa rin? Shen Mixi. Palagi ka bang nabubuhay sa sarili mong ilusyon? Sa tabi ni Fu Yunshen, hindi kailanman kulang ang mga gustong lumapit sa akin. Kailangan kong pigilin ang isang taong nagtaksil sa akin. Ang ginagawa ko ngayon ay hindi kundi kunin muli ang isang maliit na interes lang. Hindi ko kayo pinasok sa kulungan.
Naiwan pa rin ang espasyo. Huwag mong abusuhin ang aking pagpapatawad. Akala mo ba hindi ko pa rin iniintindi ang tungkol sa iyo? Hindi ba? Sa buong lungsod, sino ang hindi nakakaalam na mahal mo ako? Hindi ba't gusto mo lang na mapaluhod ako? Bibigay ako sa iyo ng isang huling pagkakataon. Agad na makipag-ugnayan sa media para linawin ito. Ang mga ibinigay mo dati, na tinatawag na mga ebidensya, ay lahat peke. Dahil sa pag-ibig, nagalit ka. Sinasadya mong siraan ako. Kailangan mo pang humingi ng tawad sa harap ng lahat, kung hindi. Ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Si Ate Moxie ay talagang, binigyan na kita ng pagkakataon. Bakit mo pa kailangang gawing? Napakahirap ng sitwasyon. Huwag mong gawing mahirap ang pagtatapos. Shen Mixie. Talagang naguguluhan ako. Anong klaseng mga kahihinatnan ang maaasahan ko mula sa inyo? Nakikita kita. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Yung mga tao sa media na nakipag-ugnayan, hayaan silang umakyat para makita ng lahat ang kagalang-galang na anak ng pamilyang Fu. Ano nga ba ang ginagawa niya? Si Shen Muxikong, kung hindi ako nagkakamali, ang pinaka-natatakot sa media ngayon ay kayo, di ba? Sa wakas, ang Shen ay hindi na kayang tiisin ang anumang unos. Gusto ko sanang malaman. Saan kayo kumukuha ng lakas para tawagin ang media? Magsisisi ka. May ilang media sa labas, Ginoong Fu. Sinasabing inanyayahan sila ni Qian. Shen, dumating sila para sa isang panayam. Kailangan ko bang tanggihan? Hindi na. Papasukin mo sila. CJ. Ayan, Gil. Shen, inanyayahan ninyo kami ngayon. Para sa anong panayam? Inanyayahan ko kayong lahat. Upang maging saksi. Sa tunay na pagkatao ni Fu Yunshen. Sandali lang, Ate Moxie. Hayaan kong makipag-usap kay Ji. Fu. Ginoong Fu. Ang mga kondisyon na inaalok namin ay talagang napakasimple. Basta't sumunod ka lang. Maari naming isaalang-alang ang paglimot sa nakaraan. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang pasanin. Dalawang hindi marunong tumanaw ng utang na loob na cute. Nasa anong karapatan kang makipag-usap sa akin tungkol sa paglimot sa nakaraan? Ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Tumahimik ka. Lahat, tingnan ninyong mabuti. Ito si Fu Yunshen. Ito ang kanyang mga gawa. Nagalit siya dahil hindi ko siya pinakasalan muli. Diretso akong tinatakot niya. Palagi siyang nagbabantang kay Ate Moxie. Kung hindi siya babalik sa tabi niya, gagawing bangkarote ang Shen. Sa panahong ito, patuloy na pinipiga ni Ginoong Fu ang Shen. Dahil dito, sinabi ni Ginoong Lin kay Ginoong Fu, ito ba ay totoo? Talagang ginamit mo ang mga pangnegosyong paraan para labanan ang grupo ni Shen dahil sa personal na alitan. Gamit ang negosyo. Ginoong Fu Fu. Huwag mo akong tingnan ng ganito. Alam ko na malakas ang kapangyarihan ng Fu. Ang katotohanan ay katotohanan. Hindi ko maaring hayaan si Ate Moxie na mag-isa sa pagdadala nito. Mga kaibigan sa media, tingnan ninyo itong screenshot. Ito ay mula kay Ginoong Fu na ipinadala sa akin na chatlog. Totoo ba ang screenshot na ito mula kay Ginoong Fu? Talagang nagpadala ka na ba kay Ginoong Lin ng banta? Napawala siya. Ganito bang banta si Fu? Kasali ba dito ang pananakot sa personal na seguridad? Bilang presidente ng grupo ni Fu, hindi ka ba nag-aalala na ang ganitong pahayag ay makakaapekto sa imahe ng kumpanya? Pakisagot na lang po, Ginoong Fu. Kaya ko sinasabi sa inyo ang katotohanan. Ay para mapatunayan ko sa inyo. Gusto ko rin sanang maging isang saksi. Hindi ako yung sinasabi niya na walang utang na loob. Gusto ko lang sanang mabawi ang aking puri. Si Moxie ay palaging namumuhay ng maingat. Gusto lang niyang hanapin ang sariling kaligayahan. May mali ba dito, Ginoong Fu? Hanapin ang kaligayahan. Ang sinasabi ninyong kaligayahan ay ang paggamit ng aking kapital upang baliktarin at akusahan akong nagnanakaw. Ginoong Fu. Paano mo nasabi yan? Isa lang akong karaniwang estudyante. Ganoon din ako. Dahil sa suporta ng pamilya Fu. Natapos ko ang aking pag-aaral. Paano mo naman kayang? Tingnan na nagmamahalan kami ni Ate Moxie. At gusto mo akong wasakin. Talaga namang sobra na itong si Fu Yunshen. Sobrang labis na ito.
Ano man ang mangyari, hindi dapat nang hihimasok sa kaligtasan ng buhay ng iba. Nga, hindi ko na kayang tiisin ito. Akala ko pa nga dati. Siya ang biktima. Nagmakaawa ako sa lahat. Nagmakaawa ako sa lahat na tulungan kami. Gusto lang namin na magkasama ng maayos. Bakit siya? Ayaw talagang pakawalan kami. Ang Shen ay nasa panganib ngayon. Ang mga tao sa kumpanya, lahat ay nahaharap sa pagkawala ng trabaho. Alam ko ang lahat ng ito, dahil sa akin. Ngunit sa ngayon, talagang hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Akala ko ang presidente ng FIU ay ganitong tao. Pakita mo nga sa akin. Ang si Fu Yunshen sobrang nakakatakot talaga. Yung hindi makuha ang mahal, gusto pang sirain. Tao pa kaya siya? Noong una, naglabas pa siya ng maraming ebidensya. Lahat pala ay para itago ang sarili. Yung utak na may perversion. Yung nagmukhang nanghihinayang. Talaga kayong dalawa ay parang nawala na sa kontrol si Ginoong Fu. Nasa top 5 ng trending. Human thermometer, puro negatibong usapan. May Shandong, ang larawan ay baligtad, puro negatibong usapan, imbensyon ng kulay ng balat. May Shandong na bisita, ang larawan ay baligtad, puro negatibong usapan, imbensyon ng kulay ng balat, huling halik ay noon. Bumagsak na ang presyo ng stock. Maraming kasosyo ang gustong bumasag ng kontrata. Bangko, nagsimula na ring manghutot ng utang. Ginoong Fu, paano ninyo haharapin ang krisis na ito? Ano ang balak ninyo? Maaari bang magdulot ito ng mas malalim na problema sa grupo ng Fu? Ginoong Fu, nagsisisi ba kayo sa desisyon ninyo noon? Walang paglilinaw sa mga chismis. Sa halip, pinalala ang hidwaan. Ginoong Fu, bakit kailangan pa ito? Kung hindi mo pinilit namang chismis. Shen, paano magkakaroon ng ganitong sitwasyon? Shen Muxi. Lin Yanzai. Akala nyo ba? Nanalo na kayo. Ikaw. Anong ibig sabihin nito? Ginoong Wang. Ginoong Fu. Ibigay ang listahan ng mga kasosyo na humihiling ng pagwawakas. Ayusin ito. Mula ngayon, hindi na makikipagtulungan. Tungkol sa bangko, hayaan ang legal na departamento na tumugon ayon sa mga tuntunin ng kontrata. Ang maagang paghingi ng pagbabayad ng utang ay isang paglabag. May karapatan ang pamilyang Fu na mananagot. Naiayos na ang problema sa labas. Sunod naman. Dapat nang ayusin dito. Anong gusto mong gawin? Fu Yunshen. Ngayon, maraming media ang nandito. Maraming tao ang nakatingin. Agad na ipagbigay alam kay Assistant. Departamento ng Legal at Departamento ng Pananalapi. Naglabas ng ikalawang batch ng mga material at pananagutin ang mga kaugnay na tao. Na-upload na ang mga material ni Ginoong Fu sa iba't ibang media. Anong mga material? Fu Yunshen. Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Shen Muxilin Yansi. Hindi ba kayo masyadong inosente? Sige nga, tingnan natin. Ano ito? Ano ito? Pagsisinungaling sa transaksyon, utang pagsisinungaling. Hindi ito. Hindi totoo ang mga ito. Tingnan ninyong mabuti. Ito si Shen Muxi. Na ginagamit ang kanyang posisyon para ilipat ang pondo ng Fu sa iba't ibang bahagi. Sa ilalim ng peking kumpanya ni Lin Yanxi na may kumpletong daloy ng pera. Pumasok ang Japanese yens 5,800. Iba pang kita Japanese yens 176,20,000.00. Miss Shen, ipinapakita ng mga detalye na ito. Noong nakaraang taon, noong Marso, minsan mong inilipat sa kumpanya ni Lin Yanxi na nakarehistro sa pangalan niya, 5 bilyong yuan. Ang note ay puhunan sa proyekto. Pero wala talagang kumpanya niya. Pagsasagawa ng anumang aktwal na aktibidad. Ano ang nangyayari? Binanggit ni Ginoong Lin sa dokumento na ginamit ninyo ang perang ito para bumili ng isang apartment na may tanawin ng ilog sa sentro ng lungsod at 3 kaugnay na kumpanya. Ang pinagmulan ng mga pondo ba na ito ay mula sa grupong Fu. Lahat ng peking ay peking. Ito ay kanyang pinagsamantalahan. Fu Yunshen. Para sirain kami. Hindi ka nag-atubiling magpanggap ng mga peking dokumento upang siraan kami. Ang mga dokumentong ito ay walang bisa sa batas. Ginoong Fu, paano mo naman ako masasabi niyan? Ang kumpanya, lahat ng ito ay legal kong pinapatakbo. Ang pondo ng kumpanya, lahat ng ito ay pinaghirapan ko. Gamit ang mga peke mong dokumento. Hindi ka matatakot na lumabag sa batas. Falsipikado. Ang mga dokumento ng
daloy ng pondo na ibinigay ng mga bangko, at ang mga record ng pag-aproba sa pananalapi ng aking grupong few, at pati na rin ang katibayan ng pagbubuwis ng kumpanya sa iyong pangalan. Nasa dito lahat. Lahat ng bagay ay may ebidensya. Ngayon ay gustong tumanggi. Huli na. Paano kayo nagkonsulta? Para lusawin ang kumpanya. At paano? Ginamit ang pondo ng pamilya Few para magpakasaya at magpakasaya. Ang mga detalye na ito ay kumpirmahin. Mga pagtanggi ay ipahayag na lamang sa korte. Ayan Gi, Shen, Ye, Lin, ang ebidensyang ibinigay ni Gi Few ay napakakumpleto na. Mayroon pa ba kayong ipapaliwanag? Kung totoo ang ebidensya, kayo ay haharap sa mga parusa sa bilangguan. Ayan Gi, Shen, ayon sa kasalukuyan na sitwasyon, ang ipinakita ninyong mga chat record ay may kinalaman sa panlilinlang. Paano mo ipapaliwanag ito? Ipagbibigay alam sa Departamento ng Katarungan at Legal. Agad na magsimula ng kaso. Gusto kong maparusahan ang walang utang na loob na lalaking ito at babae para sa kanilang ginawa. Magbayad sila ng halaga. Fu Yanshen, kahit na totoo ang mga ebidensyang ibinigay mo, ano naman ngayon? Hindi ba't gumastos lang ako ng kaunting pera mo? Kailangan mo bang maging ganito kakuripot? Kaunting pera lang. Sa loob ng 5 taon, ang perang pinunduhan ko sa iyong kumpanya. Kasama ang iyong personal na gastusin. Umabot ng 2.35 bilyon. Para sa iyo, Giangi, Shen, maliit na halaga lang ba ito? Sinaluhan kita ng 5 taon. Lahat ng ito ay nararapat sa akin. At Muxie, ginugol mo ang maraming taon ng kabataan. Paano mo siya mapapabayaran? Lin Yanxi, kung si Shen Muxie ay gumagamit ng pera ko, ay dapat lang. Ikaw, hawak mo ang grupo ng Few, pondo para bumili ng mamahaling relo na ginagastos sa mga high-end na club, pati na rin sa pagbibigay ng tip sa mga influencer. Wala akong. Ikaw ay nasa grupong Few. Panahon ng internship, gamit ang pribilehiyo ni Shen Muxie. Ilang pondo ang nailipat? Bawat sentimo ng mga ito. Kailangan ko bang iulat lahat? Ginoong Lin, sabi ni Ginoong Fu tungkol sa mga gastusin. May mga katibayan na sumusuporta sa mga tala. Maaari mo bang ipaliwanag, bilang isang scholar, paano ka nagkaroon ng ganitong mataas na antas ng pagkonsumo? Ang mga pondo ay malinaw, na nakatalaga sa pondo ng Few, o proyekto ng grupong Few. Ginamit mo para sa personal na luho. Ito ba ay nagiging panlilinlang? Ako. Sapat na. Hindi ko pinapayagan na pinipilit ninyo siya. Fu Yanshen. Ang dami mong pera para sa akin at ano bang masama sa kaunti? Nagsasalita ka ng ganyan. Sobrang labis na ito. Mayaman si Ginoong Fu. Ano ang kinalaman niya dito? Bata pa si Ayan. Hindi siya marunong. Kahit na ang perang ginamit niya ay hindi tama ang paggamit. Ako rin naman. Ang tahimik na pumayag na kunin niya ito. Dahil sa tingin ko, hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya. Gusto kong bigyan siya ng higit pang tulong. Itong mga kabaliwan nyo. Sabihin nyo na lang sa korte. Come on. Paalisin nyo sila. Liwanag at anino pinakabagong uso. Muling nililinaw ko. Si Shen Muxie ay nasa amin. Walang kaugnayan sa Few Group. Anumang pribilehiyo. Huwag pansinin ang sinabi niya. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ginoong Few. Ano ang susunod na gagawin? Magpatuloy sa pagsisiyasat. Ang mga gastusin ni Lin Yanxi. Lubos pa sa halagang kinuha niya mula kay Ginoong Few. Si Ginoong Few. Hello, nanay. CJ. Babalik na ako agad. Mga magulang. Bumalik na si Yunshen. Pinakuluan ko sa kusina para sa iyo. Ang sopas na may ligaw na peras at puting fungus. Kakainit lang nito. Kukunin ko na isang mangkok para sa iyo. Umupo ka na pagbalik mo. Tatay. Tinawag mo akong umuwi ngayon. Mayroon bang bagay na kailangan pag-usapan? Tingnan mo ito. Buksan mo at tingnan. Ito ay kasunduan para sa iyo ilang taon na ang nakalipas. Na itinakda na. Ito ay, ang kapareha ay anak ng pamilyang Su. Noong panahong iyon, ako at ang iyong tiyo Su ay may matibay na pagkakaibigan. Matagal nang ipinangako para sa inyong dalawa. Ang kasunduang ito. Ngunit ngayon, ayaw kong pag-isipan ito. Ang mga bagay ng pamilya Shen, kakaunti lang ang nakalipas. Wala akong isip para sa kasal. Anong sinabi mo? Kung hindi dahil sa iyong matigas ang ulo noon, kailangan talagang pakasalan si Shen Muxie. Paano nagkaroon ng ganitong sitwasyon ngayon? Sasabihin ko sa iyo, kailangan mong pakasalan ang batang babae ng su pamilya. Ginoong Few,
Huwag kang masyadong galit. Kaka-experience lang ni Yunshen ng mga bagay sa pag-ibig. Siguradong hindi ka pa nakakabawi sa loob mo. Bakit hindi mo maayos na masabi ang gusto mong sabihin? Yunshen, alam ng nanay na hindi ka masaya sa loob mo. Si Muxi, batang ito, talagang nasaktan ang puso mo. Ngunit tayo, hindi dapat dahil sa kanya. Sumasalungat ito sa lahat ng kasal. Tama ang sinabi ng nanay mo. Ako at si Tio Su ay may kasunduan na. Bukas ay makikita mo na si Su, yung batang babae. Ang kasal na ito ay hindi mo maaring tanggihan. Malalim ang ulap. Pasok na tayo mamaya. Magpakitang gilas ka ng maayos. Huwag kang magpapakita niyan. Yung mayabang mong pag-ugali. Sige, alam ko na. Tatay. Tito Fiu. Tita Song. Kamusta kayong lahat? Pasok kayo, mabilis. Anak. Ipakilala kita. Ito ang anak ko. Si Yunshen. Si Man Yun. Kilala niyo sila. Ang swerte naman ng pagkakataon na ito. Ang amoy mo, batang pasaway. Bakit hindi mo sinabi agad na kilala niyo sila? Hurry up, paalisin mo na sila. Dahil kilala niyo sila. Ay, swak na swak. Mag-usap kayo ng mabuti, mga bata. Ako at tatay mo. May iba pang bagay. Kaya mauna na kami ah. Yun, Shenji. Hindi ko inasahan na ikaw pala. Ang nakatakdang makasal sa akin. Hindi ko rin inasahan na magiging ganito kaswerte. Kuya Yunshen. Sa totoo lang, mula nang bata pa ako, lubos kitang hinahangaan. Isang tao lang ang nagsuporta sa pamilya Fiu. Sa ganitong kalaking negosyo, alam kong hindi ito madali. Pero ayokong lang umasa sa ang kasunduan ng mga nakatatanda. Malapit na sayo. Gusto kong makasama ka. Handa ka bang? Bigyan ako ng pagkakataon. Kakatapos ko lang ng isang relasyon. Hindi pa ako handa. Tanggapin ang bagong pagmamahal. Alam ko na ang damdamin ay hindi pwedeng pilitin. Hihintayin kita. Salamat. Hello. Okay, paparating na ako agad. Man yun. May kailangan akong asikasuhin. Magkikita na lang tayo sa ibang araw. CJ, Kuya Yunshen. Sige, ikaw na ang mauna. Ginoong Fiu. Ayon sa inyong utos, muli naming sinuri si Lin Yanxi. Nagsagawa ng masusing investigasyon. Natuklasan na hindi lang siya magastos, kundi isa ring madalas na customer ng ilang underground na sugalan. Sa ngayon, nakapangutang na siya ng 50 milyon na utang na may mataas na interes. Oh, mas maganda kung ikaw na lang ang tumingin mismo. Ang sumusunod na pagkonsumo ay hindi maaring masubaybayan ang pinagmulan ng pagbabayad. Modelo ng relo, halaga, bayad gamit ang credit card 5,711 per isa G. Sa ibabaw, ito ay 800, pangunahing, Shen Muxi, Petsa, kategorya, Patek Philippe 00000. Isang inosenteng estudyanteng mahirap. Sa likod ng mga eksena, isa pa siyang regular sa kasino. Nang natagpuan namin siya, siya ay sinaktan na ng mga nanghulugan, at nabali ang isang tadyang. Nakatago sa maliit na paupahan na ito. Nasaan na ang tao ngayon? Nasa paupahang kwarto si Lin Yanzai. May bodyguard na nagbabantay. Pabuksan niya ang pinto. Gusto kong makita ni Shen Muxi ng sariling mga mata. Pabuksan niya ang pinto. Gusto kong makita ni Shen Muxi. Tingnan ng personal. Walang pakialam siya sa lahat. Para protektahan ang taong ito. Ano ba talaga siya? Dalhin mo ang tao dito. Ginoong Fiu. 50 milyong pautang na may mataas na interes. Hindi ko na kayang bayaran ulit ang utang. Mapipilitan nilang kunin ang buhay ko. Gusto mong tulungan kitang bayaran ang utang sa sugal. Basta tulungan mo ako. Agad akong maglalaho mula kay Muxiji. Hindi na kami magkokontak pa. Maaari akong gumawa ng utang na loob. Ano man ang ipagawa mo sa akin, okay lang. Ginoong Fiu. Sa tingin mo, okay na ba ito? Fiu Yunshen. Ano ang gusto mong sabihin? Fiu Yunshen. Nabaliw ka na ba? Paano mo nagawa ito kay Ayan na ganito? Ano bang nagawa niya? Bakit mo siya ginanito? Ayan. Kamusta? May sakit ka pa ba? Dadaling kita sa ospital.
At Muksay. Wala akong masama. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ang nanakit sa kanya. Tanungin mo siya. Tungkol sa mga sugat niya. Paano ba nangyari yon? Totoo ba ang sinasabi niya? Sino ba talaga ang nagtulak sa'yo sa ganito? Ako. Sabihin mo. Kasalanan ko. Hindi ko dapat pinagalitan si President Fu. Nagalit lang si President Fu sa isang iglap. Ginamit lang niya ako para magalit. Narinig mo ba? Gusto mo pa bang tumanggi? Alam kong ayaw mo kay Ayan. Pero pinabayaan mo pa na masaktan siya ng ganito. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Lin Yanzai. Patuloy ka pa ring nag-a-acting para sa simpatya. Huwag kang lumampas sa hangganan. Sinasabi ko sa'yo, Fu Yanshen. Hindi pa tapos ang nangyari ngayon sa'yo. Shen Mixi. Naniniwala ako. May isang dokumento na tiyak na magiging interesado ka. Lung Kaili, ang mga pondo ay talagang nakuha. Sa record ng pag-uusap, malinaw na may 350 na pagkilala sa utang. Nagsimula na ang iligal na proseso sa loob ng 6 milyong. May mga collateral na ginagamit para dito. Lung Kaili, ang mga pondo ay talagang nakuha. Sa record ng pag-uusap, malinaw na may 350 na pagkilala sa utang. Nagsimula na ang iligal na proseso sa loob ng 6 milyong para sa pagbabayad. May mga collateral na ginagamit para dito. May ahensya na nagbigay ng kahon na nagkakahalaga ng Japanese yens 15,000 lingguhang interes. Fu Yanshen. Nagsisinungaling ka. Mag-isip ka naman. Dahil sa mga ito. Mga peking papel. Gusto mong ipahamak si Ayan. Sino siya? Mas alam ko kaysa sa iyo. Paano siya? Maaaring mangutang ng utang sa sugal. Utang sa mataas na interes. Ang sinasabi mo, hindi ko talaga ginawa. Hindi ko ginawa. Handa ka bang sabihin? Na kanina ay nagmamakaawa ka sa akin. Napirmahan ko ito. Tanggapin petsa, 20251224. Tanggapin. Kanina, pinilit ako ni Ginoong Fu. Napirmahan ang utang na ito. Sabi niya kung hindi ko pipirmahan. Huwag mo lang akong hayaang umalis. Fu Yanshen. Siguro ba't ka ba nag-iisip ng pera hanggang sa mawalan ng ulira? Pinipilit mo si Ayan, na pumirma ng utang na 50 milyon. Kaninong pera ang hiniram niya sa'yo ng ganito kalaki? Sa tingin ko, sobra ka na. Para kang walang puso at utak. Oh, ginagawa mo lang ito. Dahil hindi ako nag-asawa sa'yo. Kaya ginagamit mo ang ganitong mababang paraan para siraan si Ayan. Para mapansin ko siya. Akala mo ba sa ganito ay aalis ako kay Ayan? Bumalik ka sa tabi ko. Mali ka. Lalo mo lang pinapahirapan si Ayan. Lalo kong nakikita ang tunay mong pagkatao. Ako si Shen Muxi kahit sa buhay na ito ay hindi ako mag-aasawa. Hindi ko kailanman magiging asawa ka. Nakikita kong matagal ka nang niloloko ang sarili mo. Kahit ikaw mismo ay naniwala na. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Patuloy ka pa rin sa pagdepensa sa mga ganitong tao. Huwag ka na sa mga pang-aasa. Kailangan mong humingi ng tawad kay Ayan. Gusto mo bang? Alam ko kung paano humingi ng tawad. Bigyan mo si Ayan ng 200 milyon. Ang perang ito ay bilang kabayaran kay Ayan. Kung hindi, hindi kita mapapatawad kailanman. Ginoot ginang Shen talagang. Ang laki ng yabang mo. Sobrang walang hiya ka na. Hindi ka lang tapat, kundi pati ang kapal ng mukha mo. At nanliligaw ka pa ng ganito. Isang salita mo, 2 bilyon. Bakit ka nandito? Dadaan lang ako dito. Nakita kita. Bumaba na ako. Sino ang babaeng ito? Anong relasyon niya sa iyo? Wala kang pakialam dito. Ayan, Gil. Shen, hindi mo ba ito nakikita? Agad na paalisin ang babaeng ito. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na makasama ako. Sobra naman ang pag-aakala mo na mahalaga ka, hindi ba? Ginagawa mo ang lahat ng ito. Hindi ba't para sa gusto mo? Hayaan mong muling bumalik at pakasalan ka. Maaari kitang pakasalan. At Muksay. Huwag mag-alala. Ngunit mayroon akong 2 kondisyon. Una, agad na bawiin ang kaso laban sa Shen. Lahat ng mga akusasyon. At sa harap ng lahat ng media. Magsorry sa akin at kay Shen. Pangalawa, magbigay sa akin at kay Ayan ang tig-1 bilyong piso bilang danyos. Para sa akin at sa kanya. Pero, kami ay basta lang. Formal na kasal. Hindi mo ako pwedeng istorbohin. At guluhin ako at si Ayan. Ano ang dapat naming gawin? Ano pa ang dapat gawin? Ikaw ay hindi tapat at nagtaksil. At nang aagaw ng ari-arian. Anong bahagi mo? Karapat-dapat kayon, Shenje. Ngayon, buksan mo ang bibig mo. Kailangan mo ng 2 bilyon. Hindi mo ba sinusukat ang sarili mo? Karapat-dapat ka ba? Naglalakas ka ng loob na murahin ako. Bitawan mo ako. Itong sampal. Pagsukli ng kabutihan sa masama. Walang utang na loob. Ikaw mismo. Itong sampal na ito. Sampal sa iyong kawalang tapat at pagtataksil. Paglipat ng pag-ibig. Siguradong mamamatay ka. Itong sampal na ito. Sinabi mong masama. Pang-aapi. Nakatitig ka lang.
Habang sinasaktan niya ako, dapat bang pumalakpak ako? Patay ka na. Shen Mixi, binalaan kita. Panatilihin mong malinis ang bibig mo. Hintayin mong malampasan ang pamilya Shen. Ang kasalukuyang krisis. At makabangon muli. Hindi ko kayo mapapatawad na makabangon muli. Mas mabuti pang tingnan niyo muna ang sarili niyo. Kumusta na si Shen ngayon? Ginoo Shen, hindi maganda. Nabutas na ang linya ng pondo ng kumpanya. Nag-withdraw na ang mga kasosyo. Na-freeze na rin ng bangko ang mga account. Bankrupt na si Shen. Pagkalugi. Fu Yunshen. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Tama ba? Paano mo magagawa ito ng walang awa? Paano mo magagawa? Sinira mo ang akin at ang pamilya ng Shen. Ikaw ang pumili ng daan. Siyempre, ikaw ang may pananagutan sa mga resulta. Ikaw ang bahala. Tama nga, Lin Yanzai. Yung utang mo sa labas. Alam mo na kailangang bayaran. Bakit ganito? Sabi nila kaya pa raw. Nang isang panahon pa. Paano naman biglang hindi na makakaya? Ng pagpapanatili. Ginamit ng grupo ni Fu ang lahat ng kakayahan sa legal, bangko, nag-freeze ng karamihan sa aming mga account. Ngayon ang magagamit namin na pondo ay ang likidong pera. Hindi lalampas sa 30 milyong. Pati ang sahod ng mga empleyado sa susunod na linggo. Hindi na maibigay. Talagang hindi na kayang mapanatili ang normal na operasyon. Paano nangyari ito? Ginoong Shen. Narito kami ngayon para sa isang bagay lamang. Kanselahin ang pakikipagtulungan. Agad ibalik ang aming paunang bayad. Bayaran ang lahat ng aming pinsala. Noong una, dahil sa pagsasaalang-alang kay Ginoong Fu, nakipagtulungan kami sa inyo. Sa Shen. Ngayon, nag-away na si Ginoong Fu at kayo. Ibabalik agad ang pera sa amin. Ginoo Wang. Ginoo Li. Kami po sa Shen ay pansamantalang nahihirapan lang. Pagkatapos nitong panahon, siguradong makakabalik din kami. Huwag ka nang magpanggap pa. Noong una, nang pumirma ako ng kontrata sa inyo. Sa madaling salita, para lang sa mukha ni Ginoong Fu. Ngayon, pinapahirapan kayo ng Fu Corporation. Magtatagal na lang, malulugi ang Shen Corporation. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung hindi pa dumating ang pera sa loob ng 3 araw, maghanda na kayong dumaan sa legal na proseso. Ginoong Wang. Ginoong Li. Naka-freeze ang account ng bangko. Nagsimulang bawiin ng supplier ang kanilang puhunan. Ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala. Tungkol sa pera, gaano ka ba kamahal ni Fu Yunshen noon? Ilang bagay na ang naibigay ko sa'yo. Kapag naibenta ang mga ito, hindi ba't pera na lahat iyon? Mga sikat na tindahan sa sentro ng lungsod. Isang nakahiwalay na villa sa suburb. Alin dito ang hindi napakahalaga? Kung ibebenta ang mga asset na ito, maaari pang buhayin muli ang kumpanya. Ayan dalawa. Tama ka nga. Paano ko nga ba nakalimutan ang mga ito? Lahat ng iyon ay kusang ibinigay ni Fu Yunshen sa akin. Ibig sabihin, akin na lahat iyon. Kaya lahat ng iyon ay pag-aari ko na. Pumunta na tayo ngayon sa ahente. Ibenta natin lahat ng mga ari-arian na ito. Pupunta na tayo ngayon. Ginoong Zhang, kita mo naman kanina. Itong tindahan ko ay nasa pinakamagandang lokasyon sa buong kalye. Tiyak na ito ang pinakamabentang tindahan. Hindi ka mawawalan kung bibili ka. Ng tindahang ito, ang laki at lokasyon ay talagang akma. At saka, napakamakatarungan ng presyo na ibinigay ninyo. Kung hindi lang kami nagmamadali sa pera, hindi sana namin ito ibinenta sa inyo ng ganito kamura. Basta't magbayad ka ngayon din. Agad naming aayusin ang paglipat ng pagmamay-ari. Okay. Maaari na tayong pumirma ng kontrata anumang oras. Sandali lang pirma ikalawang partido bumibili petsa. Sandali lang. Xiao Sun. Xiao Sun. Paki-verify sa sistema ang impormasyon ng pagmamay-ari ng tindahang ito. Kumpirmado na walang mali. Ipagpatuloy natin ang susunod na proseso. CJ. Ginoong Zhang. Huwag mag-alala, Ginoong Zhang. Ang mga tindahang ito ay sa atin lahat. Kumpleto ang mga dokumento. Ginoong Zhang. Sinuri ko ang sistema ng rehistro ng ari-arian. Ang tindahang ito ay talagang nakapangalan kay Yan Shen, ngunit ang tindahang ito ay kasalukuyang nasa estado ng pagyelo. Bawal ilipat. Ano? Paano ito posible? Paano naman mangyayari ito pamamahala ng departamento? Kailangan siguraduhin mo na ang impormasyon tungkol sa kontrata na nakarehistro ay pinamamahalaan ng Departamento ng Paninirahan at Konstruksyon. Hindi pwedeng mangyari iyon. Siguro nagkamali kayo sa paghahanap, o kaya may problema sa sistema. Suriin niyo ulit, Ginoong Shen. Hindi pwedeng ipagpatuloy ang transaksyon nitong tindahan. Bakit mo ako ibinibenta? Gusto mo bang mandaya? Ako. Dahil yung mga tindahan ay hindi naman kanya. Fu Yunshen. Bakit ikaw? Kukunin ko na ang mga bagay na sa akin. Ano ang sayo?
Ang tindahang ito ay malinaw na sa akin. Agad na makipag-ugnayan. Sa sentro ng rehistro ng Ari-Arian, sa ilalim ng pangalan ni Shen Muxi, lahat ng tindang ibinigay ko, ay babawin ko lahat. Ilipat sa ilalim ng pangkat ng Fiu. Matatapos ang mga dokumento sa loob ng 1-0 minuto. Ginoong Fiu, aayusin ko na ito. Makikipag-ugnayan ang legal na koponan. Ayos lang ikaw. Hindi naman iyo ang tindahan. Kailangan mo pang ibenta sa akin. Gusto mo bang lokohin ako para sa pera ko? Tara na. Ginoong Fiu, sobra na ang ginagawa mo. Sadyang gusto mo naman. Ibinigay mo ito kay Ate Muxi. Tama. Fiu Yanshen. Ito ay talagang ikaw, na nagsabi sa akin na ibigay ito. Kaya't akin ito. Anong karapatan mong bawiin ito? Ito ay ibinigay ko sa iyo. May karapatan akong bawiin ito. Tulad ng mga taong katulad mo na walang utang na loob, hindi karapat-dapat na kunin ang sa pamilya Fiu. Kahit 1 sentimo, ito ay akin. Hindi mo ito maaalis. Ginoong Fiu, nakapaglipat na ng pagmamay-ari. Umalis na tayo. Fiu Yanshen, hindi ka makakaalis. Huminto ka. Hindi ka pwedeng umalis. Fiu Yanshen. At Muxi, ano ang gagawin natin ngayon? Magbenta ng villa. Ito ba? Ipinadala sa akin ni Fiu Yanshen. Sa napakaraming villa. Ito ang pinakamahal. Sapat na ito para sa kumpanya, na makapagpatuloy ng 3 buwan. Talaga, At Muxi. Sige, tara na. Buksan mo. Ginang. Dito sa amin ay marangyang subdivision. Kailangan mag-scan ng card para makapasok. Anong sirang pinto to? Ako ang may-ari dito. Buksan mo na ang pinto. Ang sistema namin dito sa pagkilala sa pagkakakilanlan ay isa sa pinaka-advanced sa buong mundo. Hindi ka makakapag-swipe. Hindi ka namin maaring papasukin. Anong karapatan mong manakit, Guardia di? Anong karapatan mong manakit? Ikaw, Guardia. Kami ang mga may-ari dito. Mabilis, tingnan mo sa computer. Kung may impormasyon kami. Ako si Shen Muxi. Ako ang may-ari dito sa Block 3, Zone G. Sila na ang bahala mag-imbestiga. Suriin ninyo kung sila ba ay may-ari. Nalaman ko na. Ang pangalan ng may-ari sa Block 3, Zone A ay Fiu Yanshen. Hindi si Shen Muxi. Ano? Naglalakas loob kang saktan ako, Guardia. Nabaliw ka na ba? Ikaw, Guardia. Naglalakas loob pang saktan ang amo. Ikaw. May nag-aakto bilang may-ari na nagkakagulo. Labas ka at tingnan. Pangkaligtasan. Muxi, mabilis tayong umalis. Ito para sa iyo. Isa-isa kong ibabalik. At Muxi. Kakatapos ko lang mag-check. Lahat ng mga villa at tindahan na nakapangalan sa iyo ay nailipat na. Nailipat na. Fiu Yanshen. Siya ang gumawa niyan. Paano niya nagawa sa akin to? Gusto ko siyang tanungin. Ito ang babaeng ito. Siyempre siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana. Ako ganito kay Fiu Yanshen. Pupunta ako para maghiganti. At Muxi. Dalawa kayo. Mga bantay, huminto kayo. Lumayas ka. Ako ang asawa ng chairman. Kayo dalawa, may lakas kayong humarang sa akin. Naniniwala ka ba? Pwede ko kayong lahat natanggalin para sa inyong kaligtasan. Inutusan na ito ni Ginoong Fiu. Ngayon, nasa Fiu Corporation ka. Wala kang anumang pribilehiyo. Ano? Fiu Yanshen. Lumabas ka dito. Bakit mo kinuha ang mga bagay ko? Na lahat. Anong karapatan mo? Nasa loob si Ginoong Fiu at may meeting. Pakisuyo, tahimik ka. May lakas kang gumawa. Walang lakas ng loob na umamin, di ba? Ikaw, lumabas ka dito. Kung ganyan ka pa rin, kailangan ka ng paalisin. Fiu Yanshen. Sa wakas ay lumabas ka na. Tinanong kita, anong karapatan mong kunin ang mga bagay ko? Ginagamit mo ba ito para ibigay? Sa babaeng iyon. Anong sinabi mo? Wala ka ng lakas ng loob na aminin. Ginoong Fiu. Kung ibabalik mo ang mga bagay, ayos na iyon. Nilingon mo pa sa ibang babae. Ganyan ang ginagawa mo. Sobrang nasasaktan si Muxi, no? Yung mga villa na iyon, hindi ko rin naman ibinigay sa iba. Kahit na ibinigay ko pa. Wala namang kinalaman sa inyo. Yung mga villa at tindahan. Ikaw ang unang nagsabi na ibigay ito sa akin. Kaya't ito ay akin. Bakit mo ito ibinigay sa iba? Nang walang pahintulot ko. O ibinigay mo ito sa ganitong babae? Ayan, Gil. Shen, Yilin. Alam niyo pa ba kung ano ang ginawa ni Kuya Yanshen? May lakas pa ba kayong manghingi niyan ngayon? Hindi niyo naman dapat minamalayan ang mga bagay na yan. Hindi naman talaga sa inyo yan. Kailan pa kayo magkakaroon ng karapatan dyan? Nagsasalita ka pa dyan. Lahat ng yan ay akin. Kailangan ko pang ibalik sa akin. Gino Fiu, mag-iwan ng isang linya sa tao. Talagang gagawin mong sobrang walang pakialam. Hindi ka ba natatakot na sabihin nila tungkol sa'yo? Na walang pakialam at walang katapatan?
Hindi ka ba natatakot na sabihin nila tungkol sa'yo? Na walang pakialam at walang katapatan. Sa mga taong katulad nyo. Kailangan pa bang pag-usapan ang anumang pagkakaibigan? Wala akong pakialam, wala akong pakialam. Yung mga tindahan at villa. Kung hindi mo ibabalik sa akin ngayon, mananatili ako dito at hindi aalis. Sa ganitong paraan, matatakot mo ba ako? Kung muli kayong magwawala dito. Huwag mo na akong sisihin kung hindi ako magpapakahira. Ikaw na walang kwentang lalaki. Gusto kitang saktan hanggang mamatay. Guardia. Ihulog mo ang 2 taong ito palabas. Kung lalampas pa kayo sa building ng Few, kahit isang hakbang, diretsong tawagan ang pulis. Guardia, ito ay. Bitawan mo ako. Fu Yunshen. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita palalampasin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Sabi ni Ginoong Fu, mag-ingat. Bawal na kayong bumalik dito. Talagang naglakas loob kang gawin ito sa akin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ako naniniwala. Kung aalis ako kay Fu Yunshen, hindi na ako mabubuhay. Ipag-utos ang pagpupulong sa mga senior ng kumpanya. Ano na ang gagawin ng kumpanya? Gongsheng. Ngayon, hindi na tayo makapagpatuloy ng normal na negosyo. Anong paraan ang maisip natin? Noong nandyan pa si Ginoong Fu, siya ang nag-ayos ng mga proyekto ng grupo. Nakakapagod. Yunshen, nahuli ako. Boss, nakaayos na lahat. Ngayon, hinihintay na lang ang iyong pirma. Salamat sa iyo, Yunshen. Buti na lang andyan ka. At Muxie. Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Tay. Anong sinabi mo? Okay. Babalik ako agad. Ayan, kailangan kong bumalik ngayon. Ikaw na muna ang humawak sa akin. May 30 milyong pondo pa ang kumpanya. Sabihin niyo ang mga naiisip niyo. Lin Yanzai, wala kang posisyon sa grupo. Anong ginagawa mo dito? Si Atmog Sidati ay itinalaga na ako bilang pangalawang pangulo ng Shen Group Company. Bagamat, hindi pa ito naaprubahan ng board. Pero tiyak na mangyayari ito. Katatapos lang umalis ni Ate Muxie at inatasan akong pangunahan ang pulong. Bakit? Hindi mo narinig? Alanalan Siangi. Ayon sa naunang sinabi ni Ginoong Fu, na nakatakdang estratehiya, dapat tayong gumamit ng mga hakbang sa pag-aksyon. Ginoong Fu, ako ang pangalawang pangulo ng kumpanya. Huwag mong banggitin si Fu Yunshen sa harap ko. Naging nakaraan na siya. Nakarinig ka ba? Si Ginoong Lin iyon, dahil wala kayong magandang solusyon. Ako na ang magsasalita. Tungkol sa Shen Group, lahat ng natitirang pondo ay ilalagay sa industriya ng real estate. Kamakailan lang may nakita akong isang proyekto. Kailangan lang ay bumili ng walang takot. Ang direksyon ng negosyo ng pamilya Shen ay palaging nasa industriya ng luho. Real estate. Hindi pa kami kailanman nakapasok dito. Ginoong Lin, masyadong mapanganib para sa atin, na pumasok na walang pag-iingat sa isang bagong industriya. Ano ang alam ninyo? Ang aking tesis sa pagtatapos ay tungkol sa mga pananao sa pag-unlad ng industriya ng real estate. Mayroon bang ibang nakakaalam tungkol sa merkadong ito kaysa sa akin? Tungkol dito, mas mainam na mag-usap muna kayo ni Ginoong Shen bago magdesisyon. Sa huli, hindi naman tayo maraming pondo na magagamit. Makinig ka sa akin. Gawin na lang natin ito ayon sa plano. Sino man ang may opinyon, diretso na lang isi-dismiss. Mom at Dad, bakit kayo bumalik ng maaga? Hindi ba't sinabi pa na magstay ng kalahating buwan, hindi na kami babalik? Nawalan ka na ng lahat sa pamilya Shen. Alam mo ba kung anong balita? Ang kumakalat ngayon, nagpakasira ka sa harap ng lahat. At kasama mo pa yung kung sino si Lin Yanxi. Yung mahirap na bata na iyon. Gusto mo bang talagang magalit ang pamilya Fu? Talaga ba, Dad? Ito ang tungkol sa aking damdamin. Walang kinalaman ang ibang tao dito. Hindi ko talaga gusto si Fu Yunshen. Si Ayan ang pinakaangkop sa akin. Shen Mixi. Hindi mo talaga kami binibigyang pansin. Ang hinaharap ng pamilya Shen ay nasa iyong mga mata, di ba? Kami, ang pamilyang Shen, ay may ganitong sukat ngayon. Akala mo, anong dahilan? Dahil sa iyo. Sa mga nakaraang taon, ang mga proyekto ng kumpanya. Alin dito ang hindi ko sinubaybayan ng personal? Muxie. Kung hindi dahil sa pamilya Fu na naglatag ng daan para sa iyo. Kung wala si Fu Yunshen, na ginamit ang kanyang mga koneksyon at yaman, paano mo makakamit ang lahat ng proyektong ito? Malapit nang mabangkrap ang pamilya Shen. Kung hindi dahil kay Fu Yunshen, saan ka makikita sa pamilya Shen ngayon? Gusto niya rin ni Fu Yunshen iyon. Dapat lang na maging mabuti siya sa akin.
Ngayon ay ayoko na. Nakontrolin pa rin niya ako. Gusto kong hanapin ang sariling kaligayahan. May mali bang gawin ito? Iniisip niya na ikaw ay susunod na Panginoon ng Fu family, kaya binigay ko ang lahat sa'yo. Pero ikaw, aba, bigla kang sumama sa iba. Kailangan ng pondo mula sa pamilya Fu para makapagtapos ang mahirap na batang ito. Anong maibibigay niya sa'yo? Kaya ba niyang suportahan ang pamilya naming Shen? Tatay. Nanay. Huwag niyong laging tingnan. Si Ayan gamit ang mga kulay na salamin. Si Fu Yanshen ay mas magaling si Ayan. Kulang lang siya ng isang pagkakataon. Ngayon, binilangan ko na siya ng pagkakataon. Inilagay ko ang Shen sa kanyang pangangalaga. Ikaw, ipasa mo ang kumpanya sa kanya. Nga, Papa, ikaw. Tatay, bakit mo ako sinaktan? Ikaw na masamang anak, pinapagalit mo ako. Ang kumpanya ay nasa panganib ngayon, at ikaw ay ibinigay ito sa isang dayuhan. Ayaw niyo bang mabilis tayong matalo, Shen family? Hindi ba sapat ang pagkatalo natin? Tatay Shen, magsalita ka ng maayos sa bata. Magsalita ng maayos. Magsasalita ako ng maayos, makikinig ba siya? Mom, Dad. Bakit hindi kayo? Hindi makapaniwala. Ako at si Ayan. Siguradong gagawin niya ang Shen na mas mabuti. Naniniwala ako sa iyo. Ako at ang iyong ina ay dahil sa sobrang pagtitiwala sa iyo, ay nagdulot ng malaking pagkakamali ngayon. Pumunta ka ngayon, agad kay Fu Yanshen, at humingi ng tawad sa kanya, at ipakita sa kanya na, dahil sa mga nakaraang alaala. Bigyan niya ng pagkakataon ang pamilya Shen. Ayoko. Bakit ko siya? Muxie. Para din sa pamilya mo ang ginawa ng tatay mo. Para sa kabutihan ng bahay na ito. Kung papayag lang ang pamilya Fu ngayon, may pag-asa pa ang pamilya Shen. Kailangan mo lang magpakumbaba at umamin ng pagkakamali. Hindi naman ito labis na pasakit sa'yo. Mom and Dad. Kayo ay niloko ni Fu Yanshen. Dahil sa kanya, akala ninyo na kapag nawala tayo sa kanya, hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Si Ayan ay mas magaling sa kanya. Siguradong makakatulong siya sa atin na malagpasan ang pagsubok na ito. Papatayin kita. Itong matigas ang ulo na rebelde. Old Shen, wag na, wag na. Tama na. Ako ang may kasalanan sa pagpapalaki sa kanya. Kaya nararapat lang na narito tayo ngayon, pamilya Shen. Papa. Mama. Huwag kayong mag-alala. Ayan, hindi kailanman kayo bibigwin. Sigurado, siya ay makakagawa ng mas mabuti. Sa pamilya Shen kaysa ngayon, tingnan mo na lang, ako ang pumili. Siguradong hindi ako magkakamali. Ano? Gusto ni Aya na ilagay lahat ng pondo sa real estate. Ano ba talaga ang nangyayari? Ginoong Shen. Si Ginoong Lin ang nagpasya na ilagay ang natitirang lahat ng ari-arian sa industriya ng real estate. Ngayon ay handa na ang kumpanya na bumili ng isang abandoned na gusali. Anong sinabi mo? Real estate. Si Lin Yan si ba ay baliw na? Kami, ang pamilya Shen, hindi talaga nagkaroon ng karanasan sa real estate. Sabi ni Pangulo Lin, binigyan kanya ng otoridad na pamahalaan ang mga bagay ng kumpanya. Hindi na pumipigil ang mga direktor. Nasaan si Lin Yancy? Papasok siya agad para makipagkita sa akin. Si Ginoong Lin ay kasalukuyang nasa pulong. At Muxie, bumalik ka na. Nakita ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Sorpresa. Ayan, natatakot ka ba? Medyo malaki ito. Alam mo ba, yung 30 milyon ay ang huling naming kapital. Yung ginagawa mo ay talagang sobrang delikado. At Muxie, umalis ka muna. At Muxie, huwag kang magmadali. Una sa lahat, yung pera ay hindi pa naibabayad. Ayos lang iyon. At Muxie, pakinggan mo muna ako. Aaminin ko, may bahagi akong naglalaro. Ngunit ayon sa aking maaasahang impormasyon, ang lupain na iyon ay agad na plano para sa isang pangunahing mataas na paaralan. Sa oras na iyon, ang mga nakatigil na gusali ay magiging bahagi ng paaralan. Yan. Ang ibig mong sabihin ay, batay sa aking paunang kalkulasyon, sa oras na yun, kikita tayo ng hindi bababa sa 10 bilyon. 10 bilyon, kung sakaling magagawa natin ang bumili tayo ng lupang ito. Ang krisis ng pamilyang Shen ay agad na masosolusyonan. Bakit ka pa nag-aalangan? Kailangan nating bilhin ang lupang ito agad. At Muxie, ang pinakamalaking problema ngayon ay
Ang pagmamay-ari ng lupain na iyon ay kay Fu. Kaya si Fu Yunshen, hindi naman tiyak na ibebenta ito sa atin. Si Fu Yunshen. Kahit na ang lupain na ito ay kanya. Kailangan niyang ibenta ito sa akin. Sekretaryo Son, ihanda ang dapat pirmahan kahapon. Yung dokumento, Kuya Yunshen. Manyang. Bakit ka nandito? Ito ay, abala ka kamakailan. Sa mga bagay ng kumpanya, siguradong hindi ka nakakakain ng maayos, di ba? Sinubukan kong magluto ng ilang putahe. Ihatid mo na. Para mapuno ang tiyan mo. Sige na. Sa susunod, huwag kang masyadong magpakabait. Ikaw ang nahihirapan. Ano namang kahirapan dito? Ako. Hindi ako masyadong marunong magluto. Kaya, nagluto ako ng ilang simpleng lutong bahay. Hindi ko rin alam kung bagay ba sa panlasa mo. Masarap. Yon Shenji. Hindi mo naman ako pinapagsaluhan para lang mapasaya ako. Kaya sinadya mong sabihin na masarap, di ba? Talagang masarap. Mas masarap pa kaysa sa mga restaurant sa labas. Ayos lang iyon. Yun Shenji, naalala ko na hindi maganda ang tiyan mo. Kaya't walang sili ang mga putahe. Walang nilagay na maanghang. Itong sabaw ng mais at buto ng baboy ay matagal ko ring pinakuluan. Mabuti ito para sa tiyan mo. Man yun. Paano mo nalaman? Yun Shenji, lahat ng bagay mo ay nasa isip ko lahat. Noon, ikaw na lang ang humahawak ng napakarami. Sobrang hirap naman. Sa hinaharap, maaari ba kitang alagaan palagi? Ginoong Lin, Yange, Shen, hindi kayo makakapasok. Inutusan na ni Ginoong Fu. Hindi kayo pinapayagang pumasok sa opisina. Tumigil kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Ang kailangan kong hanapin ngayon ay ang inyong Ginoong Fu. May mahalagang bagay tayong pag-usapan. Na-delay na ang mahalagang usapan. Kaya mo ba ito? Pasensya na, Ginoong Fu. Kakaawat ko lang sa kanila. Walang anuman. Hindi ito kasalanan mo. Sige, umalis ka na. Shen Mixi. Naalala ko. Nagsalita na ako ng napakalinaw, di ba? Bakit kayo nandito ulit? Ano nang? Natatakot kayo na maabala ako sa iyong maliit na kasintahan. Sa inyong date. Ginoong Fu, huwag kang magkamali ng akala. Ngunit ngayon, kami ay may malaking sinseridad upang makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan, hindi ko matandaan. Ngunit ngayon ang grupong Fu ay may kaugnayan pa sa inyo. Proyek na may kolaborasyon. Pakibigay niyo na sa akin. Huwag mag-alala si Ginoong Fu. Ang hinahanap namin ay yung bahagi sa kanluran ng lungsod, yung lupa na may abandonadong gusali. Sa tingin ko, matagal mo nang hawak yan. Pero hindi pa rin nila na-develop para kay Fu. Ito ay isang abandonadong ari-arian. Mas mabuting ibigay na lang sa amin para makabawi tayo ng kaunting pondo. Ngayon, itong lupa ay hindi pa gaanong halaga. Pero meron na kaming kompletong plano para sa pag-develop. Handa kaming magbigay ng presyo sa merkado na may 50% na diskwento para bilhin. Ang pamilyang Fu ngayon ay mayaman at malaki. Pero hindi naman siguro sila tatanggi sa pera, di ba? Yung lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Bakit bigla kayong nag-focus dito? Pero kayo, ang Shen family. Ngayon, halos hindi na nila maibigay ang sahod ng mga empleyado. Maliit na lang ang natitirang pondo nila. Bakit may natitirang pondo pa rin sila? Na nagpaplanong bumili ng lupa. Fu Yunshen. Hindi mo na kailangang alalahanin ako kung paano ko planuhin ito. Sabi mo lang kung ibebenta o hindi. Basta pumayag ka lang na tumango. Agad naming maipapadala ang pondo sa account ni Fu. Hindi namin hahayaang mapalampas. Kung sakaling sabihin ko na ayaw kong ibenta. Fu Yunshen, ano nang karapatan mo para hindi ibenta sa akin? Inuutusan kita. Ang lupang ito, dapat mo itong ibenta sa akin. Ayan, Gil. Shen, kapag humihingi ka, dapat may tamang asal ka. Hindi ka tulad ng ganito na mayabang at mapangmata. Humihingi ng tulong. Talaga namang first time ko makita. Tumahimik ka na. Hindi ka pwedeng makialam dito. Kung magpapakabastos ka pa rin. Hindi ka magpapakita ng respeto kay Manyun. Lumayas ka na agad. Ako. Anong gagawin ko? Anong ginagawa mo? At Muxie. Huwag kalimutan. Ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Kung hindi ka makapagtiis, masisira ang malaking plano. Ginoong Fu. Nandito ako ngayon. Dahil taos puso kong gustong makipag-usap sa iyo.
Pakikipagtulungan. Yung lupa, hawak mo sa kamay. Walang halaga. Mas mabuti kung pareho tayong makakakuha ng kailangan. Para sa lahat. Tungkol sa akin at ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay hindi makikipagtulungan. Wala akong interes sa negosyo. Ginoong Few. Mga nakaraan na bagay. Hayaan na lang itong lumipas. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Isipin mo na lang. Gawin mo akong pabor. Kami rin. May utang din sa'yo bilang tao. Sa dami ng pagmamahal. Noong una, nung ikaw ay nagtaksil sa akin. Hindi mo ba naisip kung ano ang tunay na pagmamahal? Alam ko si Fu Yonshen. Tungkol sa nakaraan. Medyo nakakahiya para sa iyo. Pero negosyo ay negosyo. Kung sa tingin mo, kulang ang bayad, maari kong dagdagan ng 5%. Ito na ang pinakamataas na maibibigay namin, ang lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod na ito. Maaari kong ibenta. Ngunit, may isang kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo. Basta't kaya nating gawin. Sang-ayon ako sa iyo. Ang kondisyon ay gaano karaming pera ang mayroon ngayon ang pamilya Shen, ay kung gaano halaga ang lupang ito. At saka, lahat ng bayarin, dapat bayaran ng buo sa isang pagkakataon. Walang kahit isang sentimo na dapat bawasan. Fu Yonshen. Sinusulit mo ang sitwasyon para makalamang. Pumayag ka na lang, o umalis ka. Wala namang silbi sa akin ang lupang ito. Kahit iwan ko lang, ayos lang. Pero kung wala ito, kayong mga Shen, ay wala nang magagawa kundi maghintay na malugi. Ayos. Sang-ayon ako. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Ayan, Gil. Shen, paano ko narinig na ang karamihan sa pondo ng Shen Group ay na-freeze na ng bangko? Kahit na pumayag si Geek Isdif na ibenta ang lupa. Paano kayo magbabayad? Bangko, kahit na na-freeze ang karamihan sa aming pondo. Pero bukod sa bangko, na nag-freeze sa bahagi ng pondong iyon, mayroon pa kaming 30 milyon yuan. Sapat na. Perma ni Ginoong Few, agad naming ipapadala ang pera. Ang account ni Shen ay na-freeze. Pero ito ay pampublikong balita, yung 3 milyon na sinasabi nyo. Hindi ba peke-peke lang yan? Nakuha na ba? Kung talagang nagbayad na, kaya sa oras na iyon ang sahod ng mga empleyado. At utang ng supplier. Kayo, hindi mo na kailangang mag-alala dyan. May paraan kami, para sa pamamahagi ng pondo. Ngayon kailangan mo lang pumirma. Dahil gusto nyo talagang maaari ko kayong tulungan. Ngunit, kailangan kong ipaalala sa inyo na, kapag nabayaran na ang lupa na ito. Susunod. Kung sakaling may anumang problema, kami ni Fu ay hindi mananagot. Sa lahat ng magiging resulta, ikaw ang magdadala niyan lahat. Kapag ikaw ay pumirma na, walang lugar para magsisi. Fu Yonshen. Hindi mo na kailangang ipaalala. Pirmahan mo na. Kung walang problema si Ginoong Fu, mabilis na tayong kumilos. Kung sakaling may problema sa hinaharap, kami na ang bahala. Anong ginagawa mo? Ang bayad ay kailangan bago maging sa inyo ang kontrata. Gagawin ko na ngayon. Ipaalam sa pananalapi na ilipat ang 30 milyon. Lahat sa aking account. Dapat mabilis. Ayan. Naging tayo na. May lupa na ito. Agad tayong makakabangon muli. Napakaganda, Ate Muxi. Fu Yonshen. Talaga namang bobo ka. Kapag kumita na tayo ng malaki, doon ka maghihinayang.
Shen Muxi. Ano nang sinasabi mo? Sinasabi kong bobo ka. May isang piraso dito. Malapit nang maging residential area. Mahalagang lupa. 3 milyon, ibinenta mo sa akin ng mura. Hindi ka bobo. Ano iyon? Iyon nga. Pero si Ginoong Fu pa rin ang may paningin. Yung lupa na pwedeng kumita ng 1 bilyon. Inilalagay lang bilang basura. Kung ako sana, hindi ko kayang I let go. Mas magaling pa rin si Ian. Maliwanag sa mata. Ang halaga nitong yaman. Mas mahalaga pa ito kaysa sa ilang mga mayabang na, mga GC na akala nila. Tingnan mo si Fu Yunshen. Na nagmamay-ari ng buong negosyo ng Fu. Pero mas hindi pa rin siya makakatulad. Isang batang tao na bagong graduate. Talagang bumabalik ka sa dati. Sobra ka na talaga. Kakausapin niyo lang si Kuya Yunshen. Noong nagmamakaawa kayo, para ibenta ang lupa. Hindi naman ganyan ang ugali niyo. Ngayon, hawak niyo na ang kontrata. Biglang nagalit at hindi na kumilala. Talagang walang hangganan. Hangganan. Bakit ako magbibigay sa isang mga mapagsamantalang negosyante ng hangganan? Kung hindi ako magpapakita ng lambing at magpapaamo, kaya niyang ibenta ito ng 3 milyon ng napakamura. Bibiliin mo ba sa akin? Ayan, Gil. Sue, ang sinasabi mo ay medyo masakit pakinggan. Kami ng mga negosyante ay talagang nagtatagumpay sa aming kakayahan. Kung nakabili ako ng lupa sa mababang presyo, ibig sabihin may pananaw at kaalaman ako. Hindi tulad ng iba na nagbabantay ng ginto. Pero hindi alam ang halaga nito. Sa totoo lang, Fu Yunshen, bakit nagkamali ako noon na hindi kita nakikita? Naakala ko ang galing mo. Ngayon kung ikukumpara, hindi ka pa rin kasing galing ni Aya namin. Ang mga daliri ay talagang magaling. Oh, tama nga. Dahil nakapirma na ang kontrata. Nasa iyo na ang pera. Gusto ko lang ipaalala sa iyo. Huwag kang magsisi sa hinaharap. Magsisi? Bakit ako magsisisi? Hindi mo pa alam. Ang halaga ng lupang ito, di ba? Kapag naitayo na namin ang lupang ito. Bilang mga paaralan. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? 1 bilyon. Shen Mixi. Masaya ba kayo? Maaga pa. Fu Yunshen. Anong ibig mong sabihin? Walang ibang ibig sabihin. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Yung lupa sa kanluran ng lungsod ay hindi gaya ng inaasahan ninyong yaman. Malayo pa talaga. Fu Yunshen. Naman, nagsusulat ka na naman ng pabulong. Malayo pa talaga. Sabihin mo ng malinaw. Ay naku. Yung lupa na lagi ninyong iniisip. Hindi na pwedeng makuha. Naging paaralan na pang-akademya na. Dahil yung pangunahing mataas na paaralan ay nagbago ng lokasyon. Kalahating buwan na ang nakalipas. Ang hawak ninyo ngayon ay isang pirasong abandonadong lupa. Ayon sa mga salita ninyo, wala itong halaga. Ah. Hahaha. Fu Yunshen. Akala mo ba magiging ganun ako kabodong? Gusto mong gamitin ang ganitong mababang paraan para ipabalik sa akin ang lupa. Sinasabi ko sa'yo, Fu Yunshen. Kahit na hindi mahalaga ang lupang ito. Ako, si Shen Muxi, kahit itapon ito doon. Hindi ko ito ibebenta sa'yo. Huwag mong gamitin ang ganitong paraan para lokohin ako. Hindi ako maniniwala dito. Tama ka, Ginoong Fu. Yung paraan mong pagtutulak ng alitan ay sobrang bata pa naman. Pagpili ng lokasyon para sa pangunahing high school. Napakalaking bagay nito. Paano kami hindi makakaalam? Hindi mo ba nakikita na nakinabang kami? Naiinggit ka siguro. Shen Mixi. Talaga bang hindi ka naniniwala? Naniniwala ako sa iyo. Fu Yunshen. Itago mo na ang mga gimmick mo. Sa tingin mo, maniniwala pa ba ako sa iyo? Wala kaming oras para makipagtalo sa iyo. Wala rin kaming oras para magpalipas ng oras kasama ka. Ayan, tara na. Kung ganoon, salamat sa kabutihan mo, Ginoong Fu. Huwag kang magbago ng isip ha. Kalihim Sun. Dalhin mo ang mga dokumento ng lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ibigay mo rito. Ipakita mo sa kanila. Tingnan lang. Gusto kong makita. Ano pang mga trick mo? Ito. Hindi ito possible. Impossible. Hindi.
Fu Yunshen. Sabihin mo sa akin. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Totoo ba o hindi? Tingnan niyo mismo ito. Ang mataas na kalidad na pagtatayo at paliwanag ay epektibo. Ang lahat ng ito ay hindi totoo at hindi tugma sa mga tala, oral na paliwanag o abiso. Ang mga ito ay nasa ilalim ng mga panuntunan na ito. Sa ibaba ng kabanata. Ayos na yan. Kung hindi, ayos lang. Maaari kayong magpatunay ng mag-isa. Fu Yunshen. Hindi na ako bibili. Ibalik mo sa akin ang pera. Ayan, Gil. Shen, kanina si Kuya Yunshen. Madalas ko na kayong pinapaalalahanan. Kayo na mismo ang nabubulag. Hindi lang kayo naniniwala sa kanya. Nangungutya pa kayo. Ngayon, ang daang ito. Ay kayo mismo ang pumili. Pinagsabihan ko na kayong manahimik. Kailan pa ito? Ikaw na ang magsalita. Hindi naman ako. Nagsabi ng kung ano-ano, totoo lang. Ginoong Shen, bakit ka nagmamadali? Baka naman tama ang sinabi ko. At nagalit ka na. Sapat na. Fu Yunshen. Lahat ng ito. Lahat ng ito ay ikaw. Naplanado. Gusto mong maghiganti sa akin. Di ba? Matagal mo nang alam na nagbago ang lokasyon ng address. Hakbang-hakbang, ginagabayan mo kami sa pagkakamali. Gusto mo lang makita ang pagkabangkarote ng pamilya Shen. Gusto mo lang akong maghiganti. Tama ba? Higanti. Haha. Shen Mixi. Sobra ka namang mataas ang tingin sa sarili mo. Ako'y kumuha lamang ng mga utang ninyo sa akin at utang ng pamilya Fu. Unti-unti. Kahit na wala akong gawin, hindi na kayang magpatuloy ng pamilya Shen. Sa lalong madaling panahon. Naka-freeze ang account. Withdraw ang mga supplier. Naantala ang sahod ng mga empleyado. Sa loob ng 3 araw. Hindi na kayang magpatuloy ng pamilya Shen. Ay tuluyang mabangkarote. Huwag mabangkarote. Huwag mabangkarote. Pakiusap, iligtas mo ang Shen. Hindi dapat mabangkarote ang Shen. Kung talagang mabangkarote, hindi ko na mababayaran ang mga utang ko sa sugal. Hindi ko na kayang bayaran iyon. Ginoong Fu. Ginoong Fu. Ayan. Utang sa sugal. Ayan. Ano bang sinasabi mo? Ginoong Fu. Pakiusap, please. Tulungan mo ako. Tulungan mo si Shen. Yung mga nanghihiram ng mataas na interes ay nagsasabi. Hindi ko na kayang magbayad. Wala na akong buhay. Ginoong Fu. Tulungan mo ako. Ayan. Totoo ba ang sinasabi mo? Ginoong Fu. Mula ngayon, ako at siya ay maghihiwalay ng tuluyan. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Pakiusap, tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Ginoong Fu. Lin Yanxi, anong sinasabi mo? Ihiwalay mo ang sarili mo sa akin. At Muxi. Wala akong magawa, napipilitan lang ako. Sobrang pinipilit ako ng mga tao. Wala na akong ibang paraan. Si Ginoong Fu na lang ang makakapagligtas sa akin. Ginoong Fu. Walang ibang pagpipilian. Lin Yanxi. Mula nang ginastos mo ang pondo mula sa Fu Corporation. Mula nang nakipagsabuatan ka kay Shen Muxi. Para kunin ang pera ng kumpanya. Dapat sana ay naisip mo. Ang mangyayari ngayon, lahat ng ito. Ikaw ang pumili ng daan. Walang makakapagligtas sa'yo. Lin Yanzai. Paano ako naging bulag? Na napansin ka? Inilaan ko ang lahat ng pag-asa. Sa iyo. Ngunit ikaw ay naglalaro ng sugal sa likod ko. At may utang sa mga nagpapautang ng mataas na interes. Ang kalagayan ng pamilya Shen ngayon ay dahil sa iyo. Sinisisi mo ako. Kung hindi ka lang walang ginagawa araw-araw, kailangan pang maghanap ng gulo kay Fu Yunshen. Maaari ba nating maging katulad ng ngayon? Ang tanga mo. At sinisisi mo pa ako. Sapat na. Guardia. Dalhin mo silang dalawa dito. Dalhin sa labas. Ginoong Fu. CJ. Fu Yunshen. Talaga bang gusto mong maging ganito ka walang puso? Hindi mo ako pinapayagang mabuhay. Gagawin kong mamatay ka. Mag-ingat. Man yun. Man yun. Tumawag ka agad ng ambulansya.
At siya rin. Ibigay mo siya sa mga taong iyon. Sabihin mo sa kanila, handa ang few group na magbigay. Doble ang halaga. Gusto kong gawin niya. Mas masahol pa sa kamatayan. Ginoong few. Huwag. Yun Shen. Doktor. Doktor. Si Ate Muxi nagmamano sa doktor. Doktor. At Muxi. Tulungan niyo ako. Ang aking binti. Sobrang grab si Fuyon Shen. Siya. Sinasaktan nila ang mga binti ko. Talagang pinahirapan niya ako. Ililigtas kita. Wala akong mayaabot na tulong sa sinuman. Kahit sa sarili ko. Hindi ko kayang iligtas. Lin Yanzai. Talagang bulag ako noon. Nagmamalasakit sa akin ang totoo. Huwag na huwag. Pero bakit ka pa napansin? At Muxi. Hindi ko sinasadya. Hintayin mo akong gumaling. Maging maayos tayo. Ako. Ayusin mo ng maayos. Magpakabuti ka sa akin, ha? Pagbabayad. Anong ibabayad mo? Nabankrupt si Shen. Nasaktan din ang mga magulang ko dahil sa akin. Kahit ako mismo ay nasa ganitong kalagayan. Ngayon ay ganito na ang kalagayan ko. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. At Muxi. At Muxi. Ano ang pupuntahan mo? Pupunta akong magpalaglag ng bata. Huwag. At Muxi. Huwag. At Muxi. Manyang. Manyang, nagising ka na. Doktor. Huwag kang gumalaw. Kakagising mo lang. Humiga ka lang ng maayos. Doktor. Tingnan niyo agad. Ginoong Few. Miss Su. Katatapos lang niyang makaligtas sa panganib. Ang likod ng ulo niya ay tinamaan ng matindi. Kailangan pa magpahinga sa ospital ng ilang panahon. Ang pinakamahalaga ay ang magpahinga ng tahimik. Ihanda mo para sa akin ang pinakamahusay na pangkat medikal na laging handa. Dapat tiyakin na si Manyon ay walang anumang mga epekto sa kalusugan. Si Ginoong Few, mangyaring huwag mag-alala. Kuya Yonshen, nasabi ko na dati na nais kong alagaan ka habang buhay. Ngayon, nagawa ko na. Manyang yun. Kuya Yonshen. Sa susunod, hayaan mong patuloy kitang alagaan. Okay ba? Pasensya na, Kuya Yonshen. Ako ang nagmadali. Sa susunod, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Yunshen. Pinabayaan ko na ang bata. Ngayon, maaari na ba akong bumalik sa tabi mo? Ginoo. Pakiusap, umalis ka. Ito ay pribadong silid ng pasyente. Huwag pumasok ng walang pahintulot. Fu Yunshen. Nakasugat ang daliri ko. Medyo konti lang. Kailangan mo bang magalit ng ganyan? Bakit kailangan mo akong ipasok sa ospital? Paano kung mag-iwan ito ng peklat? Mag-obserba sa ospital ang 2 araw. Para maayos na maasikaso ng doktor. Ganito ang siguro. Chay, Wang. Pakicheck mo ng mabuti ulit.
Kailangan gamitin ang pinakamagandang gamot, kahit gaano pa ito kamahal. Dapat siguraduhin na walang peklat, na may iwan sa kamay ng asawa ko. Yi Fu, huwag kang mag-alala. Ayan Gil. Shen, hindi malalim ang sugat. Ang gamit namin ay mga imported na gamot para sa peklat. Tiyak na walang magiging marka. Nga pala, ang susunod na plano sa pangangalaga, kailangan mong iulat sa akin sa bawat hakbang. Natatakot siyang masaktan. Hayaan. Ang nurse na nag-aalaga, ang nurse na nagbabago ng benda, na maging maingat, at hindi maganda ang kanyang tiyan. Fu Yunshen, baka namang sobra ka naman. Para sa'yo, kahit ano pa man, hindi sobra. Ikaw lang. Yunshen. Ginoo. Pakiusap, wag mong istorbohin ang pagtulog ng iba. Bakit siya nandito? Fu Yunshen. Buksan mo ang pinto. Sabi mo, palagi kang magiging mabuti sa akin. Sabi mo iyon. Yunshenji. Siya. Walang anuman. Pupunta lang ako para ayusin ito. Fu Yunshen. Sabi mo, pakakasalan mo ako. Ginoo, mas mabuti pang umalis ka na. Shen Mixi. Bakit ka nandito? Yunshen. Tingnan mo. Pinatay ko ang bata. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ikaw ay ipagkanulo. Hindi ko rin dapat pinagkatiwalaan si Lin Yanxi, pangunahing ospital ng Beijing. Yunshen. Nagkamali ako. Nandito na ako. Ayaw ko na ng kahit ano. Gusto ko lang na makasama ka muli. Makasama ka muli. Shen Mixi. Sa tingin mo posible ba ito? At saka, ang anak mo at ni Lin Yanxi. Wala akong pakialam. Hindi. Hindi ganito. Yunshen, sigurado akong galit ka pa rin sa akin. Tama ba? Pasensya na. Nangangako ako. Hindi na ako muling magiging taksil sa iyo. Sa buhay kong ito, ikaw lamang ang mahal ko. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Shen Mixi, noon ang kabutihan ko sa iyo ay dahil akala ko'y karapat-dapat ka. Ngayon, hindi ka karapat-dapat. At mayroon na akong taong nais kong alagaan habang buhay. Umalis ka na. Hindi. Yunshen, talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap ko sa iyo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Alam ko talagang nagkamali ako. Tumingin ka dito. Huwag hayaang may sinuman na lumapit sa silid ng pasyente. Huwag maapektuhan ang pahinga ni Gan Su, Ginoong Fu. Yunshen, makinig ka sa akin. Yunshen. Fu Yunshen. Buksan mo ang pinto. Fu Yunshen. Buksan mo ang pinto at makinig ka sa akin. Fu Yunshen. Talagang alam ko na mali ako. Fu Yunshen. Bakit ka pa bumalik? Tingnan mo nga. Nasira mo ang pamilya Shen. Ako at ang nanay mo. Mabilis kaming mawawala sa tirahan. Wala na kaming matirhan. May mukha ka pang bumalik. Tatay. Nanay. Huwag mo akong tawagin. Sinasabi ko sa iyo at sa iyong nanay kung paano kita sinabihan noon. Nahanapin mo. Yung si Fu Yunshen na nagkamali. Ikaw. Hindi lang hindi ka pupunta, kundi pa ulit-ulit na pinipindot ang kanyang hangganan. Ngayon ang pamilya Shen ay hindi na makakabawi. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Tatay. Alam ko talagang mali ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan. Yang sinungaling na si Lin Yanxi na nagtaksil kay Yunshen. Tatay. Ngayon, ako. Nawalan din ng bata. Pupunta ako para humingi ng tawad sa kanya. Pero ayaw niya akong patawarin. Ngayon, pumunta ka para humingi ng tawad. Bakit hindi mo ito ginawa noon? Sa loob ng maraming taon. Ano ang ginawa niya sa iyo? Wala ka bang ideya? Itinuring mong basura ang kanyang tapat na puso. Itinuring mong karapatan ang kanyang mga sakripisyo. Alam kong ako ang may kasalanan. Akala ko. Totoo ang damdamin ni Lin Yanxi para sa akin. Akala ko ang kabutihan ni Yunshen ay karapatan ko.
Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Sigurado akong maibabalik ko si Yunshen. Dati, sobrang mahal niya ako. Basta't patuloy akong humiling sa kanya. Sigurado akong magiging malambot ang puso niya. Muxie, hindi naman bobo si Fu Yunshen. Sobrang nasaktan mo siya. Ngayon, may kasama pa siyang sumanyon. Paano mo siya maibabalik? Kaya ko. Naniniwala akong may puwang pa ako sa puso ni Yunshen. Ngayon, nagagalit lang siya. Mag-aalok ako ng tawad sa kanya. Gagawin ko rin ang lahat ng mga bagay na gusto niyang ipagawa sa akin. Papatawarin niya ako. Ano pa ang maibabalik mo? Naiulat na ang balita. Tingnan mo, ayon sa ulat, ang pangulo ng Fu Group na si Fu Yunshen ay ikakasal ngayong buwan sa anak na babae ng Su na si Sumanyon. Magkakaroon sila ng kasal. Inanunsyo na ng dalawang panig na pagkatapos ng kasal ay pagsasamahin ang mga pangunahing yaman ng Fu at Su, bumuo ng bagong larangan ng negosyo. Impossible. Impossible. Hindi siya pwedeng mag-asawa ng iba. Hindi siya pwedeng mag-asawa ng iba. Sinabi niya na pakakasalan niya ako. Sing-sing. 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 Muxie. Muxie. Ayan, Gyu. Shen, huminto ka. Magbigay daan kayo sa akin. Kailangan kong hanapin si Fu Yunshen. May sasabihin ako sa kanya. Tungkol sa kanyang kasal. Peke yon, di ba? Papasok ako para linawin ito. Ayan, Gyu. Shen, inutusan na po ni Ginoong Fu. Inutusan na po ni Ginoong Fu na panatilihin ang kaligtasan. Hindi po kayo makakapasok sa Dafa. Hindi po kayo makakapasok sa Bao ko siya. Huwag mo naman kaming pahirapan. Kung hindi, tiyak na magagalit si Baoan. Kailangan naming sundin ang mga patakaran. Mga alituntunin. Anong alituntunin ang mas mahalaga kaysa sa aming pagmamahalan? Alam mo ba kung sino ako? Dati akong magiging asawa ni Fu. Gusto na niyang magpakasal sa iba. Kailangan kong linawin ito. Ayan, Gyu. Shen, mangyaring kalmahin mo ang iyong sarili. Ang ganitong asal mo ay magdudulot lamang ng pagkapuot kay Yi. Fu, lalo pang lalala. Wala akong pakialam. Papasukin niyo na ako. Pakiusap, huwag niyo akong pigilan. Magpapasabi lang ako sa kanya ng isang salita. Isang salita lang. Pagkatapos noon, lalabas na ako. Anong nangyayari? Assistant Lee, binalaan ni Director Fu na espesyal na utos niya. Huwag papasukin si Ginoong Shen sa kumpanya. Pero gusto pa rin niyang pumasok. Ginoong Shen, mas mabuting umuwi ka na. Hindi ka makikita ni Ginoong Fu. Assistant Lee, tulungan mo akong sabihin kay Yunshen na nagkamali ako. Ako ang may kasalanan. Hindi na ako mag-aaway mula ngayon. Basta't hindi siya mag-aasawa kay Sumanyon. Basta't hayaan niya akong manatili sa kanyang tabi. Ayan, Gyu. Shen, hindi magbabago ang desisyon ni Gi. Fu, inutusan niya ito kahapon. Preparasyon ng kasal. Papalitan nito ang bilis, para maiwasan lang ang hindi kailangang abala. Anong sinasabi mo? Yunshen. Shen Mixi. Sinasabi ko na ng malinaw. Huwag mo na akong istorbohin. Sa buhay namin ni Man yun. Yunshen. Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Wala na akong kahit ano ngayon. Ikaw na lang ang natira sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayos ba? Ayan, Gyu. Shen, pakiusap, huwag ka nang makialam. Yunshen. Ngayon, ako ang pinili. Malapit na tayong ikasal. Ang iyong panghihimasok, para sa lahat. Lahat ng ito ay pasanin. Tumahimik ka na. Ito ay usapin namin ni Yunshen. Hindi ka pa pwedeng makialam. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Walang sinuman ang magtatagal sa isang lugar. Naghihintay sa isang taong umalis na. Dapat mong tingnan ang hinaharap. Tayo na. Huwag kang aalis. Malalim ang ulap. Alam mo pa ba ang tungkol sa singsing na ito? Noong una, ito ang singsing na ikaw, ang espesyal mong kuha para sa akin.
Pwede ka ba magpakasal ka ulit sa akin? Sa pagkakataong ito lang. Sisiguraduhin ko, aalagaan kita ng maigi. Hinding-hindi na kita sasaktan. Ayan, pakakasalan mo ba ako? Man yun, bago kita nakilala, akala ko ang pag-ibig ay simpleng pagsusuri ng mga benepisyo at panganib. Ngunit ipinakita mo sa akin kung gaano kahalaga ang tapat na pakikitungo. Man yun, handa ka bang pakasalan ako? Handa ako. Kuya Yun Shen. Binabati kita, Ginoo Fiu. Binabati kita, Ginoong Su. Man yun. Sama-sama tayo, punta na tayo.